Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2251. Napatingin si Roger sa isang itim pulang globo na nabuo ng magkatulad na kulay na enerhiya na nagmumula sa Black Dragon Heart. Doon, nakabalot si Philip sa loob. Nahiwalay na siya sa labas ng mundo. Nguso. Ungol ng dragon. Sumigaw si Roger, Christian, itong Black Dragon Heart ay hindi para sa iyo. Ang sino mang maglakas loob na gumawa ng isang hakbang pasulong ngayon ay papatayin. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Christian. Nagdilim ang kanyang ekspresyon nang sabihin niya, Roger, sa iyong palagay, hindi ba ako mas mahusay kaysa kay Philip? Kahit makuha niya ang Black Dragon Heart, kailangan pa rin niyang lumaki muna. Naisip mo na ba kung gaano karaming mga pagbabago ang mangyayari sa panahong iyon? Kung makukuha ko itong Black Dragon Heart, magagamit ko ito para direktang makarating sa kabilang baybayin. Bakit ang tigas ng ulo mo? Bakit hindi ako ang kandidato? Tumingin si Roger kay Christian at sinabing, dahil hindi ka perpekto. Kahit na matutulungan ka ng Black Dragon Heart na makapasok sa kabilang baybayin, hindi mo makokontrol ang demonyong kapangyarihan na nasa Black Dragon Heart na ito. Kapag natupok ka na ng Black Dragon Heart, isa itong kapahamakan para sa buong mundo. Hindi ako papayag na mangyari iyon. Hahaha. Tumawa si Christian at sinabing, good excuse. Kung ganoon, ako na mismo ang kukuha. Sa sinabi nito, tumakbo si Christian at sinubukang basagin ang Black Red Orb Barrier na nabuo ng Black Dragon Heart. Gayunpaman, galit na umungol si Roger at itinaas ang kanyang kamao. Bam! Ang suntok na ito ay sumabog at direktang tumama sa palad ni Christian, dahilan upang siya ay napaatras ng ilang hakbang. Puno ng takot ang mukha niya. Hindi ka nag-aatubili na ubusin ang iyong puwersa sa buhay upang pilitin mong itaas ang iyong lakas mula sa kaharian ng kabilang baybayin. Alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa nito? Para sa anak ko, para sa pamilya Clark, at para sa mundo, paano kung mamatay ako? Sabi ni Roger habang kumikislap ang mga mata. Biglang lumakas ang aura sa kanyang katawan, nilunod ang lahat. Ang kaharian ng kabilang baybayin. Sa isang iglap, tila isang tao at isang kapangyarihan lamang ang nasa mundong ito. Ang pagbabago-bago ng enerhiya mula kay Roger ay napakalaki na natabunan nito ang aura ng 8 dayuhang hari. Ang gayong nakakatakot na presyon ng enerhiya ay agad na nakuha ng Nonagon. Ang kaharian ng kabilang baybayin. Sa Departamento ng Pagsubaybay sa Enerhiya ng Nonagon, mahigit 12 malalaking elektron-ikong instrumento ang naglabas ng mga pulang alerto sa sandaling ito. Halos kaagad, lahat ng mga sundalo ay tumayo at tumitig sa malaking electronic screen sa gitna. Puno ng pagtataka ang mga mukha nila. Ang kaharian ng kabilang baybayin. Nang makita nila ang mapa ng Arcadia Island na ipinakita ng satellite sa screen, nagulat ang ilang commander na nakauniporme sa labanan. Dapat siya yon. Halos kaagad, gumawa sila ng paghatol. Usap-usapan na ang lakas ng taong iyon ay hindi tulad ng dati. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa kaharian pa rin ito ng kabilang pampang. Kasabay nito, sa kanluran ng Cockley Mountain kung saan matatagpuan ang selyadong lupain. Ang mga hindi kilalang salita at pattern sa sinaunang altar ay kumikinang ng maliwanag sa sandaling ito. Umalangaw-ngaw ang galit ng mga dagindong sa lugar na ito. Biglang gumuho ang altar. Isang figure ang lumitaw sa altar. Nakabalot siya ng basahan at mukhang magulo. Napayuko siya habang malamig na kumikinang ang mga pula niyang mata. Roger Clark, nakalabas na ako sa wakas. Mula ngayon, ang mundong ito ay akin ng kontrolin. Isang mababang hagong na parang hayop ang narinig mula sa bibig ng matanda. Pagkatapos, lumipad siya sa kalangitan na may malakas na presyon at tumawid sa bansa mula sa kanluran. Dumiretso siya sa dagat. Sa sandaling gumuho ang altar, nakita ng Departamento ng Pagsubaybay sa Enerhiya ng Nonagon ang biglaang nakakatakot na presyon ng enerhiya na ito. Kabanata 2252. Ano iyon? Nakita ng Senior Wartime Commander mula kanina ang isang hindi pangkaraniwang maliwanag na pulang tuldok na kumikislap sa electronic screen sa sandaling ito. Sa sobrang bilis na higit sa 10 beses ang bilis ng tunog, dumiretso ito sa dagat kung saan matatagpuan ang Arcadia Island. Mag-ulat. Ang pagbabago-bago ng enerhiya na ito ay lumitaw mula sa Cockley Mountain. Dapat, ang Lord Consul. Yung Lord Consul, lumabas talaga siya. Ang matandang commander sa panahon ng digmaan ay puno ng pagdududa sa sandaling ito. Mabilis na sinuri ng mga tauhan ng pagsubaybay ang data ng paghahambing at sinabing, oo, ito ang Panginoong Konsul.
Tinitigan ng matandang naka-uniforming pang-combat ang hindi pangkaraniwang maliwanag na pulang tuldok sa electronic screen na may time na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang halaga ng enerhiya ng pulang tuldok ay tumataas pa rin at umabot sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Gayunpaman, ang halaga ng enerhiya ay malayo sa paghinto at tumataas pa rin. Sa huli, huminto ang halaga ng enerhiya sa hanay ng halaga na malapit sa kabilang baybayin. Sa sumunod na segundo, biglang tumigil ang pulang tuldok at pumunta sa reverse direction. Anong nangyayari? Saan siya pupunta? Kinakabahang tanong ng matandang naka-combat uniform. Sinulyapan ng monitoring officer ang screen at nauutol na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha, mag-ulat. Papalapit na ito sa amin at tingnan ang bilis, dumating na. Sa sandaling sinabi niya iyon. Bang! Sa matinding pagyanig, yumanig ang buong gusali ng Nonagon. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa pasukan ng departamento. Isang hunched figure na ang nakatayo sa pintuan sa sandaling ito. Lord C. Council. Nang makita ang figurang nakatayo sa pintuan, 12 ng mga tauhan ang bumangon at yumuko habang bumabati. Ang iilan lamang na mga pinuno ng digmaan na natitira sa pamamahala ay bahagyang nagulat at namangha nang makita nila ang biglang pagsulpot ng Panginoong Konsul. Pumasok ang Lord Consul, lumingalinge sa paligid na may malamig na mga mata, at sinabi, uwiin ang lahat ng mga disipulo. Ano? Nagulat ang matandang naka-uniforming panglaban at nakipagtalo, Panginoong Konsul, kababalik mo lang at maaaring hindi mo alam ang maraming bagay. Sa sandaling ito, 8 dayuhang hari ng mga alagad ang sumalakay sa ating teritoryo. Kailangan nating lumabas lahat, kung hindi. Ang ingay kaya. Malamig na sumulyap si Lord Consul. Sa isang tingin pa lang ay nahirapan ng huminga at lumuhad sa sahig ang matandang naka-uniforming pang-combat. Ito ang Nonagon. Lahat ng order ko. Ang mga tao ng Imperial Palace, inuutusan ko kayong umalis sa loob ng 10 minuto. Malamig na sabi ng Panginoong Konsul nang walang anumang konsesyon sa kanyang mga mata. Ikaw, ipagkanulo mo ba ang bansa? Ang natitirang mga taong namamahala ay napuno ng galit na panginginig sa sandaling ito. Malamig ang mga mata ng Lord Consul habang itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng grabong motion. Puff! Ilang mga tauhan na nakasuot ng uniforming panglaban ay naging blood mist. Nagulat ang iba sa eksenang ito. Pagkatapos, ang malamig na mga mata ng Panginoong Consul ay dumampi sa kanila habang sinabi niya, mula ngayon, walang mga disipulong Nonagon ang maaaring pakilyusan ng walang utos ko. Oo, Lord Consul. Pagkasabi niyo ay muling naglaho ang Panginoong Consul at dumiretso sa dagat. Bumalik sa Clark Manor. Sa sandaling ito, 5 pang espada ng pagiging hari ang biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Clark Manor. Ang 5 espadang ito ng paghahari ay nagdala ng napakalaking panggigipit at nakabuo ng isang paghaharap sa 8 dayuhang hari. Ang isa sa kanila ay walang iba kundi ang Red Dragon Kingship. Fennel Lay. Sa sandaling lumitaw siya sa Clark Manor, nakipaglaban siya sa 2 dayuhang hari ng mga disipulo ng ika-5 sona. Ang iba pang 4 na hari ng mga alagad mula sa Nonagon ay nagsanib puwersa din. Kabanata 2253. Ang kanilang mga figure ay nakatayo sa 4 na direksyon ng Ancestral Hall. Hindi sila nagmamadaling kumilos bagkus ay gumawa sila ng pagkubkob. Ilang dayuhang hari ng mga alagad ang agad na nagtungo matapos silang makita. Ang mga laban ay isa laban sa isa. Gayunpaman, lahat sila ay hindi nagmamadaling kumilos. Ang 4 na lokal na hari ng mga disipulo ng ika-5 at ika-6 na zone ay nagpapakawala lamang ng kanilang kingship energy field sa sandaling ito. Ito ay dahil, ngayon lamang, sila ay nakatanggap ng pinakamataas na order mula sa Nonagon. Hawakan ng mga kabayo. Sa gitna nila, nakatayo ang isang makulit na matandang lalaki habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kinang, ngunit ang kanyang mga kilay ay nakakunot. Ang Panginoong Konsul ay sinira ang selyo, sabi ng matanda. Isang matipunong lalaking nasa tabi niya ang tumingin sa 4 na dayuhang hari sa kabila at nagsabi, bilang mga hari ng mga disipulo, dapat nating bantayan ang mga hangganan ng bansa. Susuwayin ko ang utos ng Lord Consul. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kumakbang siya pasulong at dumaloy ang asul na kidlat sa buong katawan niya, na bumubuo ng isang layer ng lightning armor. Sa itaas niya, ang isang asul na kidlat na espada ng pagiging hari ay nagngangalit din sa napakalaking presyo at bagyo ng enerhiya. Ang hari ng mga disipulo ng ika-6 na sona mula sa henerasyong-henerasyon, ang Haring Kid. Umabant siya ng isang hakbang, at nabasag ang mga tile sa sahig dahil sa kidlat na nagmumula sa kanyang katawan. Ang kanyang anyo ay parang kulog na agad na lumaban sa isang kalbong dayuhang hari ng mga alagad. Ang natitirang 3 lokal na araw ng mga alagad ay wala ring magawa sa ngayon. Umiling ang matanda at sinabing, matanda na tayo.
Ang tanging natitira nating halaga ay ang ipagtanggol ang bansa. Ito ang ating kaluwalhatian bilang mga hari ng mga alagad. Pagkasabi nun ay humakbang din siya ng nakayuko. Biglang sumulpot ang isang malaking naglalagablab na higanti sa likod ng matanda. Sa tuktok ng kanyang ulo ay isang pulang-pula na nagninangas na espada ng pagkahari. Fire Kingship. Ang natitirang 2 araw ng mga alagad ay sumunod at mabilis na sumugod sa larangan ng digmaan, na galit na nakipaglaban sa 4 na dayuhang hari ng mga alagad. Sa ilang sandali, ilang labanan ang naganap sa Clark Manor, na lahat ay sapat na upang sirain ang mundo. Gayunpaman, dahil sa enclosure ng Kingship Energy Field at sa kapangyarihan ni Roger, ang buong Arcadia Island ay nakalock sa isang malaking barrier. Kahit na mayroong nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya na sapat upang sirain ang isang bansa at isang kontinente sa loob ng larangan ng enerhiya, hindi sila makakalusot sa hadlang. Gayunpaman, ang mga dayuhang hari ng mga alagad ay patuloy na dinadala ang mga labanan sa gilid, na gustong gamitin ang enerhiya na ibinubugan ng mga mabangis na labanan upang masira ang hadlang na ito. Sa turn, magdudulot ito ng chain reaction na sapat upang sirain ang dagat. Magagawa na nila ang kanilang masamang plano ng pagsira sa mga lungsod sa baybayin. How dare you? Biglang may bumaba mula sa langit. Si Reed Williams ay nagngangalit sa napakalaking espiritu at lakas ng pakikipaglaban habang siya ay tumalon sa larangan ng digmaan. Ang 7 hari ng bansa laban sa 8 dayuhang hari. Kaagad, ang larangan ng digmaan ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Nawalan ng kulay ang buong kalangitan. Sina Roger, Christian, at Fitzgerald ay nakalaban na ng daan-daang round sa Ancestral Hall. Si Roger lamang ang lumaban-laban sa pinagsamang puwersa nina Christian at Fitzgerald. Gayunpaman, sa mismong sandaling ito, isang figure na sumikat sa manik at nakakatakot na enerhiya ay bumaba mula sa langit na parang isang itim na kulog at hinampas si Roger. Boom! Isang malaking malalim na hukay na puno ng pinaso na lupa ang lumitaw sa lupa. Ang naunang 3 ay nakatayo sa paligid at nakatingin sa kailaliman ng napakalaking nasusunog na hukay. Doon, muling bumangon sa langit ang isang figure na nagngangalit sa masamang enerhiya. Kabanata 2254. Napatitig si Roger sa mga figurang sumugod sa malalim na hukay at ngayon ay nakatayo ng mahigit 10 metro sa kanyang harapan. Kumunat ang noo niya at malamig na nagtanong, lumabas ka. Lumakas ang figure na iyon na may nakakatakot na aura at tumawa habang sinasabi niya, hahaha. Tama, lumabas ako. Ngayon, narito ako para pawiin ang kahihiyan ng aking nakaraan at sirain ang pamilya Clark gamit ang aking mga kamay. Ako mismo ang papatay sa'yo. At itong Black Dragon Heart, kukunin ko rin. Ang figurang iyon na tumawa ng masama ay walang iba kundi ang dating selyadong Lord Consul ng Nonagon. Nakakunot ang noo ni Roger habang nakatingin sa kanya at malamig na sinabi, wala akong panahon para makipag-ayos sa iyo ng mga lumang score ngayon. Pagkasabi nito, inilayo ni Roger ang kanyang tingin sa Lord Consul at tinitigan ang Black-Red Energy Orb na nabuo ng Black Dragon Heart sa gitna. Nang makita ito, nabaliw sa galit ang Panginoong Consul. Siya ay nabuklad ng higit sa 10 taon. Ngayong malaya na siya, narito siya para maghayganti. Gayunpaman, binabaliwala lang siya ni Roger. Ito ay paghamak. Galit na umungol ang Panginoong Consul. Ganon ka pa rin, lagi akong minamaliit. Kung ganoon, hahayaan kitang makita ng sarili mong mga mata ang pagkawasak ng pamilya Clark sa iyong mga kamay. Pagkatapos sabihin iyon, ang Panginoong Consul ay humakbang at tumama gamit ang isang palad na lumulubog sa itim na kapangyarihan ng kidlat. Nang makita ito, lumundag ang katawan ni Roger sa nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya. Sa isang pitik ng kanyang kamay, parang dragon na nag-iiba ng buntot, nilusob niya ang Panginoong Consul. Dumagundong. 2 nakakakilabot na enerhiya ang nagbanggaan. Nanginginig ang buong kalawakan. Napuno ng energy storm ang lugar na ito. Mabilis na umatras sina Fitzgerald at Christian ng ilang daang metro ang layo upang takasan ang nakakatakot na enerhiya ng bagyo. Mahigit kalahating hakbang na ang ginawa niya patungo sa kabilang baybayin ngunit kulang pa rin siya sa pagdating sa kabilang pampang. Malamig na sabi ni Fitzgerald na puno ng pagtataka ang mga mata. Mas tinitigan ni Christian ang Panginoong Consul ng Nonagon at malamig na sinabi, Juno Yero. Ito ang teritoryo ng pamilya Clark. Hindi mo magagawa ang gusto mo dito. At saka, gusto ko ang pusong Black Dragon na iyon. Kung maglakas loob kang nakawin ito, huwag mo akong sisihin sa pagsetak ko sa iyo muli. Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Lord Consul Juno Yero at sinabing, hahaha. Kayong 2 magkapatid ang nagsanib puwersa para aisil ako sa ika-7 sona noon. Kung hindi lang ako nagkamali noong mga oras na iyon, sa akin na sana ang kaharian ng kabilang pampang. Ngayon, kayong 2 na naman ang magkapatid.
Ang isa ay puwersahang itinaas sa kabilang baybayin, habang ang isa ay kalahating hakbang ang layo. Napakahusay, kung gayon. Tingnan natin kung sino ang mas malakas ngayon kumpara sa dati. Pagkasabi nun ay sinugod ni Juno ang dalawa. Kaagad, ang tatlo ay nakulong sa isang matinding labanan. Hindi tinulungan ni Christian si Roger, ngunit ipinaglaban nilang tatlo ang kanilang buhay. Nang makita ito, ang mga mata ni Fitzgerald ay nahulog sa itim-pulang bola ng liwanag na nabuo ng Black Dragon Heart. Dapat niyang ganap na ISIL ang Black Dragon Heart. Ito ay hindi isang bagay na dapat lumitaw sa sibilisadong mundo. Sinamantala niya ang katotohanan na silang tatlo ay nalulumbay sa kanilang laban at nilabanan ang energy pressure na ibinubuga mula sa Black Dragon Heart habang papalapit siya rito ng paisa-isa. Pagkatapos na may halik ng kasamaan sa kanyang mga tingin, itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng mga selyo gamit ang dalawang kamay. Ang malabo at hindi maintindihan ang mga diagram ng liwanag ay patuloy na tumitama sa bola ng liwanag na iyon. Kasabay nito, sa paligid ng Arcadia Island, dumating na si Courtmaster Larsen at Alliance Master Yarn. Biglang sumimangot si Courtmaster Larsen at mabilis na nagbilang gamit ang kanyang mga daliri para makagawa ng hula. Ay hindi, ang puso ng dragon ay hindi matatag. Mayroong mahusay na pagdating sa trono ng emperador may nakikialam sa kanya. Nang marinig iyon, ang tingin ni Alliance Master Yarn ay kasing lamig ng talam habang nagtanong, sino ito? Fitzgerald Hale. Siya yun. Sumigaw si Courtmaster Larsen at sinabing, nako. Ang taong ito ay hindi kauri natin. Talagang alam niya ang God Exterminating Seal Technique. Kabanata 2255. Pamamaraan ng pagpuksa ng Diyos sa selyo. Kumunat ang noo ni Alliance Master Yarn. Sa panginginig, naunawaan niya ang lahat sa isang iglap. Sinasabi mo ba na si Fitzgerald Hale ay hindi mula sa mundong ito ngunit mula sa likod ng pinto? Nagdilim ang ekspresyon ni Alliance Master Yarn nang sumilay ang pangit na tingin sa gilid ng kanyang mga mata. Mabilis na nagbilang si Courtmaster Larsen gamit ang kanyang mga daliri upang makagawa ng hula. Isang maliwanag na ningning ang dahan-daang lumitaw sa kanyang mga mata na para bang nakakakita siya sa kalawakan at kaguluhan. Paf! Sa huli, nagudyok siya ng isang subo ng dugo at pasuray-suray na pabalik, halos mawala ang sarili sa proseso. Lumapit si Alliance Master Yarn para tulungan siya bago pa ma-stabilize ni Courtmaster Larsen ang kanyang sarili. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagkagulat habang sinabi niya, si Roger ang personal na isinara ang pinto noon at pinatay din ang tatlong extraterrestrial na nilalang mula sa kabilang panig ng pinto. Tinatakan pa niya, ang Panginoong Konsul ng Nonagon para sugpuin ang pinto at pigilan ang pagsalakay ng ibang lahi bakit pa sila nag-e-exist dito. Sinasabotahe na niya ngayon ang ating God Creation Project. Dapat siyang pigilan. Kung hindi, masisira ang plano natin. Ang mga kahihinatnan ay maaaring nakapipinsala. Pagkatapos magsalita ni Courtmaster Larsen, ang kanyang puso ay labis na naantig. Ang kanyang aura ay agad na sumikat, na umabot sa rurok ng hari ng mga disipulo ng ikaptong sona. Nagkaroon pa nga ng malabong potensyal at kakayahan na makapasok sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Tumayo si Alliance Master Yarn at tumingin kay Courtmaster Larsen, na naglabas ng kanyang aura. Nagtanong siya, sigurado ka bang nagmula siya sa kabilang pampang at hindi natin kauri? Tumango si Courtmaster Larsen at sinabing, sa Great Geomancy Prediction, nagkaroon ng deduction na ginawa ni Tony Bailey at Springer Leon ng isang diagram ngunit nasunog ito, 59 na diagram lamang at isang huling Geomancy diagram ang natitira, na bumubuo sa 60. Mahusay na Geomancy diagram sa kasaysayan. Sa katunayan, mayroong 61 na mga diagram sa kabuuan, ngunit ang ika-60 na diagram ay masyadong nakakagulat para maunawaan ng mga tao sa mundo. Nagkaroon pa sila ng premonition na ang mga inapo pagkaraan ng 1,000 taon ay hindi na mauunawaan ang huling diagram, kaya sinunog nila ito. Gayunpaman, ito ay napanatili bilang mga gasgas at mahigpit na binabantayan ng mga inapo ni Springer Leon. Nagkaroon ako ng makilala na makilala sila at sama-samang hinuha ang kapalaran ng mundong ito. Nakita ko na ang huling diagram. Ito ay talagang nakakagulat at tumutugma sa kabilang baybayin. Maraming sinabi si Courtmaster Larsen sa isang hininga, ngunit hindi nabawasan ang kanyang aura. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa maliwanag na hadlang na sumasakop sa buong isla ng Arcadia at bumulong ng ilang salita sa kanyang paghinga. Dalawang gintong bilog ng isang spell formation ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Pinunit niya ang isang bitek sa harang at pumasok sa isla ng Arcadia. Sumunod ng malapit sa likuran si Alliance Master Yarn at tumingin sa direksyon ng Clark Manor kung saan naroon ang sentro ng energy storm.
Kahit na nakatayo sa periphery ng Arcadia Island, ramdam pa rin ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya na nagmula sa Manor. Ang 7 lokal na hari laban sa 8 dayuhang hari. Mayroon ding 3 freak na nasa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin o nasa kaharian na ng kabilang baybayin na nag-aaway. Ang kalangitan sa Arcadia Island ay madilim na may kulog habang bumuhos ang kidlat. Sumilip si Court Master Larsen sa kalawakan, lumingon sa Alliance Master Yarn sa tabi niya, at sinabing, alam kong ang layunin mo ay nasa batong tapyas ng buhay na walang hanggan na iniwan ng unang emperador. Ang masasabi ko lang sa iyo ay kung gusto mo, makuha mo ang lihim na balumbon ng buhay na walang hanggan, hindi mo ito magagawa ng walang tulong ni Philip. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo si Court Master Larsen sa Clark Manor. Nakatayo sa pwesto si Alliance Master Yarn habang nasa likod ang mga kamay, kumikislap ang mga mata. Ngumiti siya at sinabing, itong lalaking ito. Bueno, dahil sinabi mo na kailangan ko si Philip sa buhay ko, bibigyan ko siya ng tulong. Sa sinabing iyon, ang isang walang katulad na malakas at masiglang kapangyarihan ng dragon ay bumangon mula sa Alliance Master Yarn. Ang kanyang buong matanda na kilos ay napalitan ng isang gintong dragon sa kalakasan nito. Siya ay pumailang lang sa langit, naging isang gintong hugis dragon na silhouette, at sumugod sa direksyon ng Clark Manor. Bumalik sa Ancestral Hall. Sa sandaling ito, ang mukha ni Fitzgerald ay puno ng kadiliman habang ang kanyang mga kamay ay patuloy na bumubuo ng hindi malinaw at hindi maintindihan ang mga ron. Patuloy niyang itinulak ang mga ito sa itim-pulang bola ng liwanag. Sa kanyang mga mata, ang mga siksik na numero at ron ay patuloy na kumikislap na para bang siya ay tumatanggap ng isang uri ng signal. Kabanata 2256. Kasabay nito, higit sa 1 dosenang satellite sa outer space ang nabalisa din ng isang malakas at hindi regular na puwersa. Nagsimula ring maging malabo ang display ng Nonagon screen. Anong nangyayari? Ayusin agad ang screen. May sumigaw. Mag-ulat. Ang satellite ay nagpapakita ng panlabas na pagkagambala sa enerhiya. Hindi namin makuha ang larawan sa ibabaw ng dagat, sagot ng isang kawani. Paano ito posible? Mayroon kaming pinaka-advanced na satellite system sa mundo. How is it? Puno ng pagtataka ang lalaki bago niya tinitigan ang imaheng lumabas sa gitna ng screen. Ito ay isang malaking itim at pulang bola ng liwanag pati na rin ang likod na view ng isang figure sa berde. Ang Dragon Pavilion Master. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang likod na view ng Dragon Pavilion Master na ipinakita sa screen ay mukhang napakasama. I-click. Susunod, nawala ang buong imahe. Ayusin mo agad ako. Kailangang maibalik ang signal sa lalong madaling panahon. Sigaw ng kapitan. Samantala, sa Ancestral Hall. 4 na figure ang mula sa langit sa 4 na magkahiwalay na direksyon, na natrap si Fitzgerald Hale sa gitna. Fitzgerald Hale. Hindi ko akalain na isa kang extraterrestrial na nilalang mula sa kabilang pampang sa napakatagal mong pagkukubli sa Nonagon. Ang matibay na Tiger Pavilion Master na iyon ay puno ng galit sa sandaling ito, at ang kanyang katawan ay nagngangalit din sa Manic Power. Sa kabilang banda, ang master ng Turtle Pavilion, si Chandler Curtis, ay nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nagniningning ang kanyang mga mata. Nakatitig sa mabangis na si Fitzgerald, sinabi niya, tao sa kabilang baybayin, noong sinabing 3 tao ang pinatay noon ni Patriarch Clark, alin ka? Talagang nakaligtas ka. Ngumiti si Fitzgerald at binitawan ang kanyang kamay mula sa Black Red Orb na nabuo ng Black Dragon Heart. Kaway ng kamay, sinalo niya ang longsword sa kamay. Ngumisi siya at sinabing, noong panahon ng labanan, mahigit 3 tao ang pumasok sa lupaing ito. Ako ang pang-4 na tao, ngunit mas mahusay kung itago ang aking sarili. Sa napakaraming taon, kahit si Roger Clark ay hindi napansin ang pagkakaiba sa akin. Kung hindi dahil sa Black Dragon Heart na ito, hindi ko na-expose ang sarili ko. Pagkatapos sabihin iyon, ang mahabang espada sa kamay ni Fitzgerald ay naglabas ng mga pagsabog ng itim na enerhiya at naging isang itim na pulang demonyong espada. Napakabangis at nakakatakot ang itsura nito. Mabuti naman. Ngayon, papatayin natin ang isang extraterrestrial na nilalang mula sa kabilang baybayin. Si Zane Lowe, ang master ng Tiger Pavilion, ay umungal ng galit at nagpadyak sa lupa bago ibinato ang isang marahas na suntok kay Fitzgerald. Ang suntok na ito ay parang itingal ng isang tigre na may marahas na presyo ng enerhiya. Pinasabog nito si Fitzgerald sa dibdib. Unti-unting nagitim ang mga mata ni Fitzgerald na lumitaw ang panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Sabi niya, hindi mo pa ako kalaban. Sa sinabi niyang iyon, ang demonyong espada sa kanyang kamay ay nalaslas. Buzz! Huminto ang espada. Nagbigay ng itim na liwanag ang espada habang lumalas ito sa suntok ni Zane. Boom!
Ang itim na espada ay tumama sa kamao ng tigre ni Zane, at isang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ang nabuo mula sa banggaan. Ang nakapalibot na mga tiles sa sahig at mga brick wall ay gumuho mula sa manic energy na ito. Si Chandler ay nakatayo sa gitna ng bagyo ng enerhiya. Ang kanyang mga damit ay lumipad, at ang kanyang katawan ay gumagapang pabalik ng hindi mapigilan. Pinilit niyang manatili sa lugar at ang pagkilos na iyon ay nag-iwan ng dalawang malalim na imprint sa lupa. Masyadong malakas. Kabanata 2257. Totoo rin ito para sa iba pang dalawang Pavilion Master, na parehong nasa gitna ng bagyo at nagtitiis sa presyo ng nagngangalit na enerhiya na ito. Gayunpaman, kaagad pagkatapos, ang Master ng Phoenix Pavilion, si Susie Sharp, ay nagtaas ng kanyang kamay at humampas ng isang palad. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang tawag ng isang Phoenix. Sa kalangitan, isang malaking nagninangas na ibon ang sumigaw at lumusab sa lakas ng sumisikat na apoy. Dumagundong. Ang naglalagablab na Phoenix ay tumungo sa kinatatayuan ni Fitzgerald. Tumangala si Fitzgerald kasama ang isang pares ng purong itim na mga mag-aaral na kumikislap sa sobrang lamig. Ikinawi niya ang demonyong espada sa kanyang kamay at nilaslas iyon sa lumilipad na apoy na Phoenix. Isang itim na anino na hugis itim na kalansay ang bumangon mula sa lupa, na may dalang sobrang manic at dark energy. Pumalakpak ito sa langit. Binuksan nito ang malalaking skeleton ng mga kamay at hinawakan ang mga pakpak ng nagninangas na Phoenix. Sa isang malaimpyernong dagandong, pinunit nito ang nagninangas na Phoenix. Puff! Ang kalangitan ay napuno ng nakakalat na mga pagbabago-bago ng enerhiya ng apoy na bumubuo ng isang dagat ng apoy. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang dagat ng apoy na iyon ay naging hindi mabilang na maliliit na nagninangas na Phoenix. Pagkatapos, tulad ng isang malakas na ulan ng apoy, binomba nila ang malaking itim na kalansay. Dumagundong. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog na sapat na para sirain ang mundo. Ang malaking itim na kalansay na iyon ay natalo ng nagninangas na mga phoenix na lumusab mula sa langit, na naging isang itim na ambon na naglaho sa manipis na hangin. Napaatras si Fitzgerald. Akmang itataas niya ang kanyang kamay, isang matipunong katawan ang lumapit sa kanya. Tumanggaw si Zane, saan ka nakatingin? Ako ang kalaban mo. Beef, bang. Agad namang nag-away ang dalawa. Gayunpaman, si Fitzgerald ay tulad ng isang walang talo na mandirigma sa sandaling ito. Ilang galaw lang ay pinaalis niya si Zane. Swoosh! Ang sumunod na segundo, si Griffin Pavilion Master Dahlia Una ay sumali sa labanan at nakipaglaban kay Fitzgerald. Pagkatapos, ang apat na master ng Pavilion ay humalili sa pakikipaglaban kay Fitzgerald. Ganun pa man, may lakas pa rin si Fitzgerald na lumaban. Bang! Dala ng sipa ni Zane ang dagandong ng tigre at tinamaan si Fitzgerald sa gilid ng mukha nito. Si Fitzgerald ay pinadalang lumipad palabas na parang bulalakaw at bumagsak sa kanilang pader bago siya bumagsak ng husto sa lupa. Nag-iwan siya ng isang mahabang malalim na hukay. Ang apat na master ng pavilion ay nakatayong magkasama, lahat ay naghahabol ng hininga. Marami silang sugat sa buong katawan. Masyadong malakas si Fitzgerald. Kaagad pagkatapos, nakita nila si Fitzgerald na dahan-daang bumangon mula sa lupa. Pagangat ng ulo, ipinakita niya ang kanyang mga mata na puno ng kabagsikan at pananabik. Itinaas niya ang kamay at pinunasan ang itim na dugong damaloy sa gilid ng bibig niya. Sinabi niya na may masamang pang-iinis, interesting. Hindi ko akalain na may lakas pa kayong apat. Ang primitive na mundong ito ay talagang nakakagulat sa akin. Habang sinasabi iyon ay umagos ang itim na dugo sa braso ni Fitzgerald. Ang itim na dugo ay mabilis na bumuo ng isang pool ng malapot na itim na likido sa lupa, na pagkatapos ay dahan-daang umangat sa hangin at bumuo ng isang silwete ng tao na eksaktong katulad ni Fitzgerald. Nang makita ang eksenang ito, nagdilim ang ekspresyon ng apat na Pavilion Master. Ang pakikitungo sa isang Fitzgerald ay naging mahirap, ngunit ngayon, doble ang problema. Sinabi ni Chandler, sa wakas alam ko na kung paano siya nakaligtas. Naintindihan din ng tatlo pang Pavilion Masters. Siya ay may ganoong sigla at ang mahiwagang pamamaraan ng pag-clone, na maaaring bumuo ng isang bagong buhay hanggat may dugo. Talagang hindi ito naririnig at lampas sa kanilang kaalaman. Hindi nakakagulat na minsan sinabi ni Patriarch Clark na ang kabilang baybayin ay hindi isang lugar na mapupuntahan ng mga tao sa mundong ito. Sa gayong kakayahan sa pagbabagong buhay ng selula ng tao, napilitan ng isa na maniwala na ang sibilisasyon sa kabilang baybayin ay nalampasan ang mundong ito nang hindi bababa sa isang sibilisasyon. Malamang na sila na ang ikatlong sibilisasyon. Kabanata 2258. Nagkatinginan ng ilang Pavilion Masters at tumanggo bago muling kinalaban si Fitzgerald. Ngumisi si Fitzgerald habang ang kanyang clone ay sumugod sa larangan ng digmaan at nakikipagbuno sa apat na Pavilion Masters.
Ang kanyang orihinal na katawan ay lumakad patungo sa isang itim na pulang dragon egg na nabuo ng Black Dragon Heart. Nakatayo sa harap ng dragon egg, ipinakita ni Fitzgerald ang hitsura ng pananibik sa kanyang mga mata at sinabing, hindi ko inaasahan na may isang tao dito na makakapantay ng perpekto sa Black Dragon Heart. Hindi ko mahanap ang maraming tao na may ganoong pisikal na kalidad at kadugo sa kabilang pampang kung ganoon ay nagbago ang isip ko at sasanayin na maging pinakamalakas na pamatay sa kabilang baybayin, gusto kong bumalik ka rito at patayin ang sarili mong uri. Sa sinabi nito, iniunat ni Fitzgerald ang kanyang kamay, at mayroong isang itim na ron sa kanyang palad. Ang itim na ron na iyon ay patuloy na kumikinang na may itim na liwanag at dahan-daang lumaki. Sa wakas, tulad ng isang kumikislap na surot, nakakabit ito sa itim na pulang dragon na itlog na kumikinang na may kakaibang liwanag. Sa oras na ito, dalawang figure ang bumaba mula sa langit at bumagsak sa lupa. Mabilis na umatras si Fitzgerald. Isang gintong 64 na diagram na magic circle ang lumabas mula sa usok at binalot ang dragon egg. Agad, ang itim na bagay na parang nakakabit sa dragon egg ay nilamon ng golden magic circle. Sumirit ito ng itim na usok at nawala pagkatapos ng ilang pagpupumiglas. Dalawang figure ang lumabas sa usok. Sila ay walang iba kundi si Court Master Larsen at Alliance Master Yarn. Sa sandaling ito, ang mga Golden Magic Circle rune ay kumikinang sa mga mata ni Court Master Larsen, gayon din sa kanyang leeg at mga braso. Itinuro niya gamit ang isang daliri at isang gintong Magic Circle ang nabuo sa kanyang harapan, kung saan maraming ball ang apoy ang sumabog kay Fitzgerald. Kaagad pagkatapos, ang gininto ang Magic Circle sa kamay ni Court Master Larsen ay naging parang mechanical gear. Ang mga nakakubling rune dito ay kumikinang na may gintong liwanag. Sa gitna ng Magic Circle, dahan-daang lumitaw ang 12-12 ng mga gold-plated na saber at spear. Ang mga saber at sibat na ito ay patuloy na nabuo mula sa kahalili ng espasyo sa likod ng Magic Circle at nasuspine sa harap ng Court Master Larsen. Kumunat ang noo ni Court Master Larsen at winagayway ang kamay. Klang! Ang mga gintong sandata na nabuo ng Magic Circle ay sumabog sa Fitzgerald na parang meteor shower. Isang kayamanan ng gininto ang magic weapon. Ang mga gininto ang magic weapon na ito ay naglabas ng napakalaking pressure at mga pagbabago sa enerhiya. Puff! Puff! Sa isang iglap, ang mga gininto ang magic weapon na ito ay tumusok sa katawan ni Fitzgerald, na nagdulot ng matingkad na kislap sa buong katawan niya. Ang kanyang mga sugat ay nagdala ng gininto ang kinang. Si Fitzgerald ay nahulog sa isang pool ng dugo. Ang mga labi ng magic circle ay nanatili sa lugar. Sa isang pagharap lamang, si Fitzgerald ay tinusok ng hindi mabilang na beses ni Court Master Larsen. Tinitigan ni Alliance Master Yarn at Court Master Larsen ang pool ng dugo sa lupa, hindi nangangahas na ibaba ang kanilang pagbabantay kahit kaunti. Oo nga, pagkalipas ng ilang segundo, nagsimulang pumiglas ang putik ng dugo sa lupa at mabilis na nagsanib na parang itim na likidong metal bago dahan-daang namuo at naging hugis tao. Kumunat ang noo ni Court Master Larsen at nakaramdam ng sobrang kaba. Tinanong niya ang Alliance Master Yarn, ano ang nakikita mo? Saglit na nag-isip si Alliance Master Yarn habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sabi niya, non-human. Ito ay dapat na isang uri ng sobrang high-tech na produkto na gumagamit ng aktibidad ng mga cell at advanced na teknolohiya. Mayroong hindi mabilang na mga ultra-fine na bahagi ng makina sa dugo na maaaring paghiwalayin at muling pagsamahin ng kasing bilis ng mga cell upang muling mabuo ang katawan ng tao. Upang maging tumpak, ito ang teknolohiya sa pagbabago ng katawan ng tao na pinag-aaralan ni Cooper Berry, ang kinatawang konsul ng Nonagon. Gayunpaman, ang pananaliksik ni Cooper ay mas mababa kumpara sa kung ano ang ipinapakita ng Fitzgerald ngayon. Kabanata 2259. Matapos marinig ito, nagdilim ang mukha ni Alliance Master Yarn habang nagtanong, kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa atin. Naka-half step na siya papunta sa kabilang pampang, dito, sa aking palagay, ang kanyang tunay na lakas ay dapat nasa kaharian ng kabilang baybayin, kaya bakit parang may mali sa kanyang katawan at ang kanyang kapangyarihan ay nasa kalahating hakbang pa lamang ngayon. Nakakunot ang noo ni Court Master Larsen habang nakatingin kay Fitzgerald, na bumubuo pa rin ang katawan ng tao. Aniya, marahil ang labanan kay Patriarch Clark noon ay nagdulot sa kanya ng kaunting pinsala, o marahil ay dahil sa Panginoong Konsul ng Nonagon. Sa anumang kaso, dapat nating panatilihin itong Dragon Egg ngayon. Kung hindi, kung ibabalik niya ito sa kabilang baybayin, hindi maiiwasang magdulot ito ng hindi masusukat na pagkawasak sa ating sibilisasyon. Sa oras na iyon, kahit na ipunan natin ang ating pandaigdigang yaman at lakas, gayon din ang mga nakakatakot na supernatural na talento, hindi natin kayang labanan ang kapangyarihan at epekto ng sibilisasyon mula sa kabilang baybayin.
Tumango si Alliance Master Yarn at sinabing, ang pinto sa kabilang baybayin ay isang Stargate na palaging umiiral sa ilalim ng mabituing kalangitan na ito. Mula pa noong panahon ng unang emperador, umiral na ang Stargate na iyon. Akala ko isa lang itong daanan patungo sa mas mataas at mas malalim na kaharian sa labas na iniwan ng mga sinaunang tao, ngunit hindi ko akalain na ito ay pinagmumulan ng kaguluhan. Nagtataka ako kung gaano kahanga-hanga at talino ang unang emperador. Sa karunungan at lakas noong panahong iyon, talagang nagawa niyang aisil ang Stargate sa loob ng libu-libong taon. Idinagdag ni Court Master Larsen, ang unang emperador ay hindi isang taong masusuri natin. Ang kanyang mga dakilang tagumpay ay tiyak na hindi limitado sa mga naitala lamang sa mga aklat ng kasaysayan. Ang kanyang karunungan ay hindi dapat taglayin ng mga tao noong panahong iyon. Kung hindi ako nagkakamali, ang unang emperador ay malamang na nakipag-ugnayan sa pintuan sa ating bansa sa ilang kadahilanan, at sa gayon ay nakipag-ugnayan siya sa isang mas mataas na sibilisasyon. Ito ay malamang sa kanya upang magkaroon ng gayong kamangha-manghang karunungan at pangitain. Gayunpaman, dahil sa mga limitasyon ng panahong iyon, ang tanging magagawa niya ay maging unang emperador. Oo, ang sinaunang utos ng unang emperador ay umiiral pa rin hanggang ngayon. Upang pag-isahin ang mundo bilang isa, upang sugpuin ang mga linya ng Dragon Lay, at upang protektahan ang bansa. Ako ay nanunumpa sa pangalan ng unang emperador. Hanggat narito ako, ipagtatanggol ko ang bansa at bubuksan ang mga hangganan. Wawasakin ko ang mga kaaway at itatatag ang pundasyon ng lupaing ito. Kapag ako ay namatay, ako ay magiging isang dragon spirit at magpalay ng lupain para sa kawalang hanggan. Masasaksihan ng araw at buwan ang sumpang ito, makilala ito ng langit at lupa, at pakikinggan ito ng lahat ng walang kamatayan, mga demonyo, at mga Diyos. Sabi ni Alliance Master Yarn, puno ng paghanga at pananabik ang kanyang mga mata. Ganito dapat kumilos ang tamang tao. Ngayon, bilang isang inapo ng unang emperador, paprotektahan ko ang pundasyon ng aking mga tao para sa mga henerasyon at paprotektahan ang aking lupain para sa kawalang hanggan. Pagkatapos sabihin iyon, ang enerhiya ng dragon ay lumundag mula sa katawan ng Alliance Master Yarn. Sa likod niya, isang matayog na anino ng isang emperador na nakasuot ng dilaw na damit at isang gintong koro ng jade na rosas. Tumingin siya sa lahat ng direksyon. Bawat galaw niya ay nagdulot ng pagnanasa sa mga tao na sambahin siya. Ang ganoong pressure at aura ay sapat na para yumanig ang mundo. Ang enerhiya ng dragon mula sa Alliance Master Yarn ay naglalaman ng sapat na nangingibabaw na kay-abangan upang madaig ang mundo. Para bang dahil sa mga salita ng unang emperador, ang kanyang kaharian ay agad na umakyat sa kalahating hakbang patungo sa kabilang pampang. Nabuo na ni Fitzgerald ang kanyang hugis ng tao sa sandaling ito. Nakakunot ang noo at nanunuya, sinabi niya, "Today has gave me constant surprises." Ang Alliance Master Yarn ay talagang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang kaharian. Kaya, inapo ka ng unang emperador. No wonder. Gaya ng sinabi ni Fitzgerald, hinawakan niya ang demonyong espada sa kanyang kamay, na napakaitim at naglalabas ng demonyong aura. Biglang sumabog ang kanyang mga figure habang hinahampas niya ang kanyang espada sa Alliance Master Yarn. Noon, winasak ng unang emperador ang mga pioneer ng aking mga tao. Ngayon, gusto ko talagang malaman kung anong uri ng lakas ang taglay ng mga inapo ng unang emperador. Umungol si Fitzgerald. Dito, lumitaw ang mga mata ng Crimson Dragon sa Alliance Master Yarn. Ang kanyang aura ay tumaas sa sukdulan. Half step sa kabilang baybayin. Maaari pang ang madama ng isa ang malabong tendensyang lumusot sa kabilang baybayin. Gayunpaman, sa huli, bumaantong hininga ang Alliance Master Yarn. Pula at ginto ang kanyang mga mata habang sinasabing, kapos pa ako sa pagkakataon. Kung ganoon, hayaan mo akong labanan ka sa aking wasak na katawan. Boom! Kabanata 2260. Itinaas ni Alliance Master Yarn ang kanyang kamay at nawala ng kulay ang mundo. Isang napakalaking palad na may napakalaking pressure ang nahulog mula sa langit. Ang gintong palad ay napakalaki at sinasabayan ng mga pag-awit ng Sanskrit habang ito ay nahulog. Dumagundong. Tumama ang malaking gintong palad sa paparating na Fitzgerald. Bam! Itinaas ni Fitzgerald ang kanyang mga braso at inilapit ang sarili sa malaking gintong palad. Gayunpaman, ang lupa ay niyanig ng natitirang kapangyarihan ng gintong palad at lumubog sa loob ng 1 metro. Boom! Isang malaking bunganga na anong palad ang lumitaw sa lupa. Ang mga tuhod ni Fitzgerald ay lumubog sa lupa, at ang kanyang mukha ay puno ng paghihirap habang nilabanan niya ang malaking gintong palad sa itaas ng kanyang ulo. Ito ay makikita na siya ay nasa ilalim ng matinding pressure. Lumapit si Alliance Master Yarn kay Fitzgerald. Ang dambuhalang anino ng emperador sa likuran niya ay tila mababa rin ang tingin sa mundo.
Sa isang alon ng kamay ni Alliance Master Yarn, isa pang malaking gintong palad ang bumagsak mula sa langit. Sa kalangitan, ang anino ng emperador ay umungal din, ang mga hindi kauriko ay lilipulin. Boom! Ang gintong palad na nabuo ng gininto ang anino ay hinaampas sa ibabaw ng gintong palad na natama ng Alliance Master Yarn. Ang dalawang palad ay nagkapatong at sumabog sa gintong kinang. Boom! Ang mga gininto ang airwaves ay umalangaw-ngaw at sumabog kasama si Fitzgerald sa gitna. Sa ilalim ng palad ng anino ng gintong emperador, muling sumabog si Fitzgerald sa isang itim na malapot na likido at naging pool ng dugo. Dagendong. Isang mahinang dagendong na parang hayop ang nagmula sa pool ng dugo sa lupa. Julius Yarn, sampain ka. Lumipas ang libu-libong taon ngunit mayroon ka pa ring napakalakas na kapangyarihan. Pagkatapos, habang pinapanood ni Court Master Larsen at Alliance Master Yarn, ang pool ng dugo na iyon ay mabilis na lumitaw sa hindi mabilang na itim na mekanikal na maliliit na bug. Umalangaw-ngaw sa buong mundo ang mga pag-click na ingay na ginawa ng mga bug na iyon. Pagkatapos, ang mga surot ay lumipad sa hangin. Malinaw na makikita na ang mga bibig ng mga bug na ito ay nilagyan ng maliliit na kanya ng laser. Puff! Kaagad, ang grupo ng mga mechanical bug na ito ay nagpaputok ng napakataas na enerhiya ng laser ray sa Alliance Master Yarn. Ang siksik na sinag ng laser ay bumubuo ng malaking nakakapasong enerhiya na sapat na para sirain ang isang hari ng mga disipulo sa ikaptong sona. Nang makita ito, kumilos si Court Master Larsen at gumawa ng grabong motion sa hangin. Parang pinipihit niya ang isang knob, ang gininto ang magic circle na lumutang sa kanyang harapan ay mabilis na umikot bago ito mag-overlap at bumuo ng isang malaking golden barrier na sumasangga sa Alliance Master Yarn. Sizzle! Ang lahat ng siksik na sinag ng laser ay sumabog sa malaking gininto ang hadlang. Ang lugar ng pag-atake ay bumubuo ng isang napakataas na punto ng enerhiya na 10,000 degrees Celsius. Maging ang espasyo ay nasira dahil sa kumukulong presyo ng enerhiya. Kabanata 2261. Nang makita ito, itinaas ng Alliance Master Yarn ang kanyang kamay at inilabas ang isang hiwa ng lakas ng dragon upang palakasin ang gintong harang. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kabilang kamay, itinuro ang langit, at sumigaw ng may pagkabalisa, "Ako ang emperador sa buong panahon. Ikaw at ang iba pang maliliit na extraterrestrial na nilalang mula sa kabilang baybayin ay dapat lumuhod." Sa sinabi nito, itinuro ni Alliance Master Yarn ang kanyang kamay at ang gintong anino ng emperador sa likod niya ay nagwagayway din ng isang kamay, na naging sanhi ng pag-flutter ng kanyang robe. Isang malakas at nakakatakot na presyo na karapat-dapat sa isang emperador ang dumaan sa lugar. Sumugod ito papunta sa makakapal na itim na mekanikal na mga bug na pumuno sa kalangitan. Kaagad, ang anino ng gintong emperador ay kumikinang ng higit na parang ito lamang ang presensya sa mundo. Mula sa malayo sa labas ng mundo, makikita ang anino ng gintong emperador na nakatayo sa gitna ng Arcadia Island, na nakaturo sa kalangitan at binabago ang mga patakaran at tilapon ng isang bituin. Pagkatapos, ang nagniningning na bituin na iyon ay bumaril mula sa kalawakan ng napakabilis, na bumubuo ng napakainit na ball ang apoy sa kapaligiran. Nahulog ito mula sa langit. Star Manipulation Technique. Sa isang daliri lang, maaring manipulahin ang trajectory ng mga bituin. Dumagundong. Sa kalangitan, ang isang malaking meteorite na kasing laki ng Arcadia Island ay naging napakaliwanag na bola ng apoy at nahulog mula sa langit. Nagdala ito ng kapangyarihang maaaring magwasak sa mundo. Parang lulubog ito sa Arcadia Island. Sa labas ng mundo, ang mga satellite at TV channel sa buong mundo ay sabay-sabay na nag-broadcast ng larawang ito. Gayunpaman, iniulat nila na ang isang meteorite ay nahuhulog sa dagat at ang lahat ay mahigpit na ipinagbabawal na pumunta sa dagat. Kasabay nito, inilabas ang Level 16 Tsunami Warning para sa mga lugar sa baybayin. Ang mga ordinaryong mamamayan na hindi nakakaalam ng katotohanan ay naglabas ng kanilang mga mobile phone at kinuha na ng litrato ang mapangwasak na eksenang ito. Sumabog din ang buong social network. Kumalat ang alingawngaw ng katapusan ng mundo. Siyempre, ang mga puwersang pang-combat ng lahat ng mga bansa ay nasa mataas na alerto. Ang ganitong kalaking meteorite ay hindi pa nakikita noon at sapat na ito upang sirain ang kalahati ng sibilisasyon ng tao. Gayunpaman, hindi nangyari ang nahuhulog na imahe ng meteorite sa dagat at nagdulot ng lindol na 12 ng magnitude at tsunami na mahigit 10. Sa sandaling lumunin na ng meteorite ang buong Arcadia Island, nabasag ito at naging alikabok. Napatulala ang lahat. Ang lahat ng mga bansa ay nagmamadali ring ipaliwanag na ito ay dahil sa isang napakahusay na sistema ng armas na ginamit ang kapangyarihan ng mga ultrasonic wave upang sabog ang meteorite sa alikabok. Gayunpaman, sa katotohanan, si Court Master Larsen ay nagpatigil sa pag-atake ng Alliance Master Yarn sa Ancestral Hall.
Baliw ka ba? Kung magpapatuloy ito, lulubog ang isla ng Arcadia at ang mga baybaying dagat ay lalamunan ng alon. Sa sandaling iyon, naisip na ni Court Master Larsen ang mga kahihinatnan ng pag-atake ng Alliance Master Yarn. Nagdilim ang mukha ni Alliance Master Yarn habang sinabi niya, paano natin mapapawi ang mga extraterrestrial na nilalang na ito kung napakaduwag mo. Nagtaas ng kilay si Court Master Larsen at tumingin sa mga siksik na mekanikal na bug na muling nag-aayos at bumubuo ng hugis ng tao. Muling inayos ni Fitzgerald ang kanyang katawan. May black gold metallic luster ang balat sa kanyang mukha bago ito dahan-daang gumaling at naging katulad ng dati. Mga Ginoo, kung magpapatuloy ito, tiyak na matatalo kayo, sabi ni Fitzgerald. Ngumuso si Alliance Master Yarn at sinabing, Fitzgerald Hale, kung may lakas ka ng loob, lumaban tayo sa Cockley Mountain. Haha, Alliance Master Yarn, Cockley Mountain ang huling purong lupain ng iyong sangkatauhan. Kung gusto mo akong linlangin doon at isil ako, natatakot ako na imposible, sabi ni Fitzgerald, at muling lumitaw ang demonyong espada sa kanyang kamay. Idinagdag ni Court Master Larsen, Fitzgerald, tiyak na hindi mo maalis ang Black Dragon Heart ngayon. Kapag pipilitin mong gawin iyon, papatayin ka namin kahit na kailangan naming magsakripisyo. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Fitzgerald. Tama iyon. Ang kanyang lakas ay hindi matatag, at siya ay kalahating hakbang lamang patungo sa kabilang pampang. Inabot siya ng mahigit 10 taon ng paggaling bago siya makabalik sa kaharian na ito. Kung nakipaglaban siya sa kanila ng napakatagal, hindi kumpiyansa si Fitzgerald na makakatakas siya ng hindi nasaktan. Kabanata 2262. Pagkatapos ng pagsasaalang-alang, tiningnan ni Fitzgerald ang tatlong figure na nag-aaway sa langit at same time na sinabing nakakunot ang noo, kahit na gusto mo akong pigilan, depende ito sa kung gaano kakalakas. Sa sinabi nito, muling sumugod si Fitzgerald. Sa isang iglap, ang lugar na ito ay napuno ng lakas ni Fitzgerald, Court Master Larsen, at Alliance Master Yarn. Nagsimula na ang labanan. Ang langit ay nagngangalit sa nakakatakot na presyo ng enerhiya. Sa dagat malapit sa Arcadia Island, sina Roger Clark, Christian Clark, at Juno Yero ay nagkakaroon ng face-off na may tumataas na intensity. Sa sandaling ito, si Christian ay natatakpan ng mga pinsala at nabalian pa ang braso. Hindi rin maganda si Juno. Puno ng dilim ang mga mata, tinitigan niya si Roger na walang pagbabagong ipinakita, sabi niya sabay ngisi. Roger, tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. Pagkasabi noon ay gumawa ng grabbing motion si Juno at nahuli ang isang dambuhalang espada na gawa sa alon ng dagat, na hinampis niya kay Roger. Ang higanting espada ay bumuo ng isang alon na sapat na upang lumunin ang isang lungsod. Nanlisik ang mga mata ni Roger habang itinaas ang kamay at itinuro. Sa isang iglap, ang mga alon ay nagyelo sa daan-daang milya. Pagkatapos, itinuro ni Roger ang hangin. Basag. Nabasag ang espada sa kamay ni Juno at naputol ang kalahating braso mula kay Roger. Itinaas ni Juno ang kanyang kamay at hinaampes ng palad. Si Roger ay hindi nababagabag habang hinaharangan niya ang pag-atake ng walang putol. Boom! Pagkatapos, gumanti siya sa pamamagitan ng isang hampas ng palad. Isang tigre ang lumitaw mula sa isang puting nagliliyab na bilog sa kanyang palad, umuungal habang ito ay sumusulpot sa dibdib ni Juno. Bam! Napaatras si Juno ng 12-dosenang metro dahil sa welga na ito at nagpagulong-gulong sa ibabaw ng dagat. Damn it, hindi ako naniniwalang makakatagal ka pa. Pinatatag ni Juno ang kanyang katawan at umungol ng galit. Ibinuko niya ang kanyang mga braso at bumukas ang kanyang katawan sa energy pressure. Sa isang iglap, isang malaking wave vortex ang nabuo sa ilalim ng mga paa ni Juno. Ang vortex na ito ay tumalon at umikot ng mabilis, dahan-daang lumalaki mula sa 1 metro ang lapad hanggang sa libu-libong metro. Umaalingaw-ngaw ang mga alon sa ibabaw ng dagat, nawala ng kulay ang kalangitan, at hindi mabilang na puting kidlat ang nahulog mula sa langit. Si Juno ay nasa gitna ng bagyo na may manic energy na nagngangalit sa buong kanya. Isang kakaibang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata habang siya ay nanunuya. Binitukan niya si Roger habang sumisigaw, Dragon Slaying Technique. Boom! Sa isang malakas na putok, bumangon ang 9 na silver dragon na nabuo ng mga alon ng dagat. Nagsisigawan sila at nagpalibot kay Juno. Sa gitna ng 9 na pilak na dragon, si Juno ay parang isang nakasisilaw na pilak na bola ng liwanag. Napuno ng hangin ang mga dagindong ng mga dragon. Sa isang iglap, sinunggaban ng 9 na silver dragon ang maliit na si Roger na may lakas na maaaring magwasak sa mundo. Kabanata 2263. Tumayo si kalmadong si Roger sa ibabaw ng dagat, tumangala na may kumikislap na mga mata, at tinitigan ang 9 na silver dragon na gawa sa mga alon ng dagat na akmang saisalakay sa kanya.
Ang nakakatakot na presyo ng enerhiya at nilalaman ng siyam na Silver Dragon na ito ay lumampas sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Sa ilalim ng gayong presyo, hindi mabilang na mga alon ang lumundag sa dagat. Maging ang kalapit na baybayin ay nagsimulang mag-foamy ng mga alon na higit sa 10 metro ang taas na para bang nilalamon ang lahat sa baybayin. Walang magawang umiling si Roger at dahan-daang itinaas ang mga kamay, kumikinang ang mga mata. Sa sandaling iyon, ang kanyang mahina at matanda na katawan ay biglang lumundag ng malakas na enerhiya at presyo. Sa isang iglap, ang kamisete ni Roger ay napunit ng siyam na Silver Dragon na umatake sa kanya. Sa isang iglap, tumambad sa lahat ng sugatan at lantang katawan ni Roger. Nagkaroon pa ng ilang nakamamatay na sugat sa kanyang dibdib at likod. Ang ganitong mga nakamamatay na sugat ay sapat na upang basagin ang puwersa ng buhay ng isang tao. Biglang tumigil ang mga larangan ng digmaan sa paligid ng Arcadia Island. Lahat ng mga hari ng mga disipulo, ang 4 na Pavilion Master, pati na rin sina Court Master Larsen at Alliance Master Yarn ay may naramdaman sa kanilang mga puso. Sabay-sabay silang tumingin sa dagat. Doon, isang lantang figure na may mga kamay sa dibdib ay sumusulong, lumalaban sa dragon slaying technique ni Juno ng mag-isa. Sa paningin ng lahat, ang mahinang katawan ni Roger ay masyadong mahina kumpara sa siyam na Silver Dragon. Para bang isang ignorante na matanda ang sumusubok na suwiin ang kalooban ng langit. Ha! Panipi! Biglang sumigaw si Roger at sumabog ang kanyang aura. Puno rin ng sigla ang payat niyang katawan sa isang iglap. Sa isang iglap, bumalik sa kanilang rurok ang hitsura at katawan ni Roger. Sa sumunod na segundo, sa mata ng lahat, bumalik na si Roger sa kasukdulan ng kanyang kalakasan. Isang napakagandang figure ang nakatingin sa mundo. Isang sulyap lang ang kanyang likod ay sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Ang figurang iyon ay parang nag-iisang multo sa mga nakalipas na panahon. Ang bawat galaw niya ay puno ng mga misteryo ng cosmic rules. Nagbalik si Roger Clark na hindi malalampasan ng sinuman. Sa sandaling ito, kumikinang ang mga mata ni Court Master Larsen habang nakatitig sa likuran ng figurang iyon at sinabing, dumating na tayo sa puntong ito. Alliance Master Yarn, kailangan ko ng tulong mo. Nang marinig iyon, tumingin si Alliance Master Yarn kay Court Master Larsen at sinabing, okay, sasamahan kita ngayon. Kung mabubuhay tayo, ikaw, Benny Larsen, ay may utang na loob sa akin. Humarap si Court Master Larsen kay Alliance Master Yarn na walang malasakit na mga mata at natatawang sinabi, ang ina po ng unang emperador ay pambihira, talaga. Sige, kung mabubuhay tayo ngayon, ako, si Benny Larsen, ay may utang na loob sa iyo. Sa sinabi nito, ang dalawa ay pumailang lang sa langit at naabutan si Fitzgerald na sinusubukang tumakas. Dapat na itigil si Fitzgerald dahil ginagamit niya ang nakakatakot na 3 enerhiya na napukaw sa mundong ito para makipag-usap sa Stargate sa likod ng pinto. Kapag nagtagumpay si Fitzgerald at nagbukas ang Stargate, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Iyon ang magiging pagkawasak ng sibilisasyon sa daigdig. Sa isang iglap, na-activate ni Court Master Larsen ang kapangyarihan ng kanyang pinagmulan at ginamit ang Magic Circle para itulak ang Alliance Master Yarn sa isang pseudo-realm sa kabilang baybayin. Gayunpaman, ang Alliance Master Yarn ay isang hakbang pa rin mula sa kaharian ng kabilang baybayin. Bumantong hininga ang Alliance Master Yarn at sinabing, nawawala pa rin ang maliit na pagkakataong iyon. Kaya lang, ngayon, para sa aking mga tao at para sa aking sibilisasyon, lalaban ako hanggang sa aking kamatayan. Bumalik na si Roger sa kanyang pinakamabuting kalagayan. Guwapo ang mukha niya, itim ang buhok, pati na rin ang matangkad at matipunong figure. Nakatayo siya sa dagat habang nasa likod ang mga kamay. Sa sandaling iyon, tanging ang kahangahangang figurang ito ang makikita. Tinitigan ni Roger ang siyam na Silver Dragon na nagngangalit sa kanyang harapan na may nakakalokong ngiti. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, gumawa ng grabbing motion sa kanya na pilak na dragon sa himpapawid, at sumigaw ng masama, how dare 9 worms like you kick up a storm on my sea? Mamatay. Basag. Siyam na nakakabasag na tunog na yumanig sa mundo. Ang siyam na Silver Dragon ay nadurog sa pagkakahawak ni Roger sa isang iglap. Ang dagat ay agad na nagngangalit sa mapanirang enerhiya. Ang mga alon na may taas na daan-daang metro ay lumundag sa dagat. Ang gayong nakagigimbal na tsunami ay sapat na upang sirain ang isang bansa. Kabanata 2264. Nagdilim ang mga mata ni Roger habang tumatalon sa ere. Sa isang iglap, nabasag niya ang kapaligiran at tumalon sa outer space. Sa paligid niya ay ilang satellite. Pagkatapos, tumingin siya mula sa langit. Sa kanyang mga mata, ang asul na dagat at ang asul na planeta ay mukhang napakapayapa. Gayunpaman, umaalingaw-ngaw ang mga alon na may taas na daan-daang metro sa dagat. Idiniin ni Roger ang isang kamay.
Sa langit sa itaas, isang malaking pond ang nabuo, na pilit na pinapakalma ang malalaking alon. Napakalaking kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay hindi matulad sa mga salita. Ito ang kapangyarihan at lakas ng kabilang baybayin. Sa susunod na sandali, nakatayo na ang figure ni Roger sa harap ni Juno, na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakatayo pa rin si Roger na nasa likod ang mga kamay habang ang mga mata ay kumikislap sa pagiging mahigpit. Tumingin siya kay Juno, sinabing, "Juno Yero, sa halaga ng epekto ng buhay ko, muli kitang itatatak sa Stargate para bantayan ito sa loob ng 10 taon. Anumang oras." Roger Clark, how dare you? Si Juno ay umungal na may mga eskarlate na mata habang ang kanyang katawan ay nagngangalit sa galit. Nakatatak muli, hindi niya ito tatanggapin. Sa wakas ay nakatakas siya pagkatapos ng maraming kahirapan. Paano siya muling natatakan? Ayaw na niyang tiisin muli ang kadiliman ng nakalipas na 10 taon. Pinahirapan siya ng mga araw na iyon. Ang Stargate ay isang lubhang nakakatakot na pag-iral. Bawat sandali, nilalabanan ni Juno ang mga halimaw na nilalang sa likod ng Stargate na gustong tumagos dito. Sa loob ng mahigit 10 taon, hindi siya tumigil. Gayunpaman, ang sagot na nakuha niya ay kamay ni Roger. Pasimpleng itinaas ni Roger ang kamay at gumawa ng grabong motion. Sa grab na iyon, hinigop at ginamit ni Roger ang lahat ng cosmic power. Sa sandaling iyon, malalim na naranasan ni Juno ang sobrang bigat ng espasyo sa paligid niya. Gusto niyang tumakas ngunit ang kapangyarihan ng mga alituntunin sa spatial ay idiniin sa kanya na parang bundok na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Arg! Umungol si Juno, lumalaban ang buong katawan sa spatial rules na binago ni Roger. Umbok na parang lobo ang buo niyang katawan na saysubog na. Basag! Biglang may nabasag na tunog. Ang kalawakan ng espasyong iyon ay nabasag na parang sirang salamin. Pagkatapos, lumipad ang figure ni Juno ng ilang daang metro mula sa kinatatayuan niya nang hinawakan niya si Roger. Sa sandaling iyon, si Juno ay puno ng malamig na pawis at humihingal. Tinitigan niya si Roger na nakatayo sa daan-daang metro ang layo na may matamis na ngiti at sobrang kalmadong mga mata. Damn it! Ang matandang ito ay talagang sinunog ang kanyang muling puwersa sa buhay upang labanan ang kanyang sukdulan. Kung hindi lang siya lumaban gamit ang natitira niyang kapangyarihan ay ngayon lang siya nahuli ng matandang iyon. Roger Clark, kahit na bumalik ka sa iyong pinakamataas at pilit na binago ang mga patakaran ngayon, kapag bumagsak ang iyong kaharian, mamamatay ka. Galit na sigaw ni Juno, libreng. Kabanata 2265. Tahimik na tumangala si Roger na parang nakikita ng kanyang mga mata ang kasaysayan. Ngumiti siya ng malumanay at sinabing, "Paano kung mamatay ako? Ang pagtatanggol sa aking lupain at sa aking mga tao ay aking tungkulin at responsibilidad." Juno Yero, kailan mo maiintindihan ang responsibilidad na ito? Hahaha, nakakatawa. Tumawa si Juno at sinabing, ang grupo ng mga primitive na bug na ito ay hindi alam ang pinagmulan ng mundong ito. Bakit ako mag-abala na protektahan sila? Pagkasabi noon ay winagiway ni Juno ang kanyang kamay, at lumitaw sa kanyang harapan ang isang tabing na nabuo ng mga alon ng tubig. Ipinakita nito ang mga live na reaksyon ng mga tao sa mga lansangan sa buong mundo. Tingnan mo, ang mga kulisap na ito ay mga walang alam na nilalang. Worth it ba sila na bantayan mo sila hanggang sa kamatayan mo ng ganito? Ni Juno na may mabangis na panginginig sa kanyang mukha, hanggat matupad mo ang aking hiling at hayaan akong umakyat sa kabilang baybayin, buksan ang Stargate, at ganap na isama ang sibilisasyon ng mundong iyon sa mundong ito ay isang kaligtasan. Nang ang pinakamalakas, sa ganitong paraan lamang mabilis na umunlad ang sibilisasyon ng mundong ito at magpapatuloy sa tamang landas pakikipag-ugnayan sa likod ng Stargate na iyon. Ito ay sapat na upang patunayan na ang sibilisasyon sa likod ng Stargate ay maaaring makatulong sa atin. Bumantong hininga si Roger at nagtanong, Juno Yero, alin sa apat na sinaunang sibilisasyong binanggit mo ang natitira ngayon? Isa lamang sa ating bansa. Alam mo ba kung bakit ganito? Sa pagharap sa tanong ni Roger, napakunot ang noo ni Juno habang patuloy niyang pinapanumbalik ang kanyang lakas sa pamamagitan ng patuloy na pagsipsip ng kapangyarihan ng cosmic rules. Madilim ang mga mata ni Roger habang sinasagot niya ang sarili niyang tanong, mula noong unang emperador, bawat rehimen at henerasyon sa buong kasaysayan ay lumalaban sa Stargate. Kung wala silang mga sakripisyo, kung wala silang pagbabantay sa bansa at Stargate, matagal na tayong napupunta sa parehong estado ng tatlong sinaunang sibilisasyong iyon. Ang impormasyong ito ay nakaukit sa Stargate. Mahigit 10 taon ka na doon. Hindi mo ba nakita ang mga guhit sa Stargate? Natigilan si Juno nang sumili ang masamang tingin sa kanyang mga mata. Umungol siya, ano ang kinalaman sa akin ng mga drawing sa Stargate? Roger Clark,
kinulong mo ako ng higit sa 1 taon at sinayang mo ang maraming taon ng oras ko. Kung hindi dahil sa iyo at sa iyong pamilyang Clark, matagal na akong nakarating sa kabilang baybayin at pinangunahan ang kasalukuyang sibilisasyon upang makamit ang isang quantum leap. Dahil napakapedantic mo ngayon, gagamitin ko ang dugo mo bilang alay para tulungan akong malagpasan ang puwang na iyon. Pagkasabi niyon, lumundag ang katawan ni Juno ng manic energy pressure. Sa sandaling iyon, ginalaw niya ang lupa at umungal, Roger, ipapakita ko sa iyo kung paano ako nakaligtas sa likod ng Stargate. Sa isang iglap, si Juno ay nagbagong anyo sa isang napakatalas na talim na libu-libong metro ang haba. Binatukan niya ng malakas si Roger. Kumunat ang noo ni Roger, walang magawang umiling, at bumantong hininga, hindi mapapawi. Kaya lang, itatatakan pa kita ng 10 taon. Pagkasabi nun, kumilos na si Roger. Ang kanyang anyo ay naging malaki at naglabas ng isang malaking gintong halo. Ang katawan na ito ay nakatayo na parang higanti sa lupaing ito. Bawat galaw may dalang mapanirang ay maaaring madaig ang lahat sa lahat ng direksyon. Whoosh! Inilabas ni Roger ang isang kamay gamit ang kanyang napakalaking gininto ang katawan sa napakalaking talim na binago ni Juno. Dumagundong. Nawalan ng kulay ang mundo at yumanig ang lupa. Ang mga alon na may taas na daan-daang metro ang itinaboy sa dagat. Ang magulong dagat ay tila nagmarka ng katapusan ng mundo. Ang mga kalapit na sasakyang panghimpapawid at mga barkong pandigma ay umindayog sa bagyo na mukhang hindi gaanong mahalaga. Ang malaking gintong figure ay bumangga sa nakasisilaw na talim at nagdulot ng marahas na kinang ng enerhiya. Kabanata 2266. Ang buong lugar ay napuno ng nakakatakot na presyo ng enerhiya. Ang lahat ay tila napakahina sa sandaling iyon. Napuno ng kumakalat na enerhiya ang lugar at sapat na para durugan ang lahat ng nilalang at bagay. Dagandong. Napaatras ang figure ni Juno ng ilang libong metro, ang kanyang mga iskarlote na mata ay puno ng galit. Pagkatapos, lumipad muli siya sa langit ng walang talo at sinugod si Roger. Kaagad, naglaban ang dalawa sa itaas ng dagat at hanggang sa langit, na umaakyat sa itaas ng mga ulap. Lumapag si Christian sa ibabaw ng dagat at tumangala sa matinding energy pressure na naglalabas mula sa itaas. Pagkatapos, may nagbabagang mga mata, itinoon niya ang kanyang tingin sa itim na pulang dragon egg sa Ancestral Hall sa Arcadia Island. Swoosh! Agad namang kumislap ang mga figure ni Christian nang makarating siya sa harap ng dragon egg na may dumating na asul na agos sa katawan. Puno ng excitement ang mukha at may ngiti sa gilid ng bibig, napatingin si Christian sa dragon egg na unti-unting napipisa sa harapan niya. Nakangiti niyang sabi, sa wakas, ang puso ng Black Dragon na ito ay pag-aari ko. Pagkasabi noon ay itinaas ni Christian ang kanyang kamay at isang 3-layer golden magic circle ang lumitaw sa kanyang palad. Napakakubli at kumikislap na may kakaibang mga karakter. Habang nakapatong ang palad ni Christian sa ibabaw ng itim-pulang magma-like shell ng dragon egg, isang matandang figure ang lumabas mula sa kadiliman sa kailaliman ng Ancestral Hall. Christian, may pagkakataon ka pang bumalik. Nakatayo ang Grand Elder na nasa likod ang kanyang mga kamay sa isang madilim na lugar na walang malasakit sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay malinaw at seryoso. Napatitig si Christian sa figure ng Grand Elder. Isang bakas ng pagbibitiw at kalupitan ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata habang siya ay sumigaw, Grand Elder, hindi ba ako karapat-dapat sa iyong paningin? Umiling ang Grand Elder at napabuntong hininga, Christian, napakabata mo pa at kakaunti ang nalalaman mo. Ang kabilang baybayin ay hindi kasing simple ng iniisip mo. At saka, gaya ng sinabi ni Roger, hindi sapat ang iyong katawan, kaya hindi ikaw ang pinakamahusay na kandidato para sa Black Dragon Heart na ito. Noon, sinubukan ni Charlotte ng maraming beses bago nagtagumpay ang kanyang pagsubok sa Little Monkey. Itong Black Dragon Heart ay inihanda para sa kanya. Ayon sa plano, dapat tayong maghintay ng isa pang 3 taon, ngunit ang maliit na bagay na iyon sa Distrito 12 ay sumire sa plano. Lahat ng nangyayari ngayon ay hindi bahagi ng aming plano. Christian, bumalik ka. Kaya akong mamagitin para sa iyo. Nang marinig ito, namula ang mga mata ni Christian. Tumingin siya sa pusong itim na dragon na abot kamay lang niya at umungol ng galit. Hindi ako titigil dito. Grand Elder, alam ko na sa buong panahon, itinuring mo ang pamilya ng sangay bilang isang dispensable na pag-iral. Tanging ang pangunahing pamilya ang ugat at kinabukasan ng pamilya Clark. Ilang beses ko nang narinig ang mga ganyang salita. Tinanong ko ang sarili ko noon pa man kung bakit ang kapalaran ng pamilya ng sangay ay protektahan ang pangunahing pamilya. Bakit hindi maakay ng pamilya ng Branch ang pamilya Clark sa isa pang panahon ng kaluwalhatian? Hanggang sa araw na iyon ay nakita ko ang pintong iyon at nakita ko ang sulyap sa kagandahan ng kabilang pampang na pagtanto kung dapat kong ipaglaban ang buhay na gusto ko.
Ngayon, dapat kong makuha itong Black Dragon Heart at hayaan ang lahat na makita na ako, si Christian Clark, ay may sarili kong kapalaran. Pagkatapos noon, ibinaling ni Christian ang kanyang ulo na may masamang tingin sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang Grand Elder at sinabing, Grand Elder, huwag mo akong pigilan. Kung hindi, magkakaroon ng isa pang memorial plaque sa Ancestral Hall na ito. Kabanata 2267. Nang marinig ito, walang magawang umiling ang Grand Elder at napabuntong hininga, maaari mong subukan, kung gayon. Pagkatapos sabihin iyon, nakatayo pa rin ang Grand Elder sa parehong lugar habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Mukha siyang kado at tahimik na walang puwersa o lakas na pressure na lumalabas mula sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Christian. Alam niyang hindi simpleng karakter ang Grand Elder kahit na hindi niya nakitang kumilos ang huli. Gayunpaman, naunawaan niya na ang isang taong mahimalang nakabalik mula sa lugar na iyon ay tiyak na hindi isang simpleng tao. Ipagpaumanhin mo ang aking kabastusan, kung gayon. Sa galit na sigaw, itinaas ni Christian ang kanyang kamay, hinawakan ang manipis na hangin, at hinaila ito pababa. Dumagundong. Dahil sa aksyon ni Christian, ang malalaking itim na ulap sa kalangitan ay bumubuo ng buhawi na ulap bago nag-transform sa isang palaso. Ang ulo ng palaso ay 100 talampakan ang laki, na may dalang napakapangit na asul at puting kidlat. Sa isang nakakatusok na tunog na yumanig sa mundo, pinaputukan nito ang Grand Elder. Itinaas ng Grand Elder ang kanyang kilay, tumingin sa Cloud Arrow, at walang pakialam na itinaas ang kanyang kamay. Sumipol ang ulap na palaso habang tumatagos ito sa kalangitan. Dala nito ang lakas ng kidlat at nagpusade ng 1 metro sa harap ng dakilang matanda. Nakikita ng lahat ang malaking Cloud Arrow na ito na daan-daang metro ang haba. Para siyang Sky Enforcer. Ang napakalaking presyo at nagngangalit na lakas ng kidlat ay sumaire sa lahat ng mga gusali sa paligid. Gayunpaman, tanging ang Ancestral Hall na ito ang naprotektahan ng puti at banayad na energy barrier na nagmula sa Grand Elder. Pagkatapos, ang sulok ng mata ng Grand Elder ay kumaibot habang hinahawakan niya ang manipis na hangin gamit ang kanyang mga kamay. Ang malaking araw ng ulap ay mabilis na lumiit sa palad ng Grand Elder sa tuluyan na itong masipsip ng magulong kapangyarihan ng espasyo sa kanyang palad. Huff! Sa isang mahinang simoy ng hangin, ang lahat ay naibalik sa kailanawan. Lumiwanag ang langit at sumikat ang araw. Nabawi ang kailanawan sa kabila ng pag-iisip ni Christian kanina. Nakatayo pa rin ang Grand Elder sa parehong lugar na may kalmadong ekspresyon. Nakangiti siyang tumingin kay Christian at sinabing, hindi pa huli ang lahat para magsisi. Kumunat ang gilid ng mata ng Kristiyano bago ito umungol, magsisi ka. Hindi ako pumayag. Sa dagandong na ito, ang katawan ni Christian ay natatakpan ng mainit na asul na kidlat. Sa buong paligid, patuloy na bumagsak ang kidlat mula sa langit, na nag-iwan ng higit sa 100 nasunog na malalim na hukay sa lupa. Kaluskos. Itinaas ni Christian ang kanyang kamay at ilang kulog ang bumagsak sa ibabaw ng ulo ng Grand Elder na parang parusang kamatayan mula sa langit. Tumangala ang dakilang Elder, at ang mga kulog ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay sa langit habang tinatamaan siya ng mga kulog sa kanyang ulo. Gayunpaman, ang mga thunderbolts na ito ay nawala sa distorted space vortex sa itaas ng ulo ng Grand Elder bago bumagsak sa mga lugar na hindi nakatira at mga kalye sa paligid ng Arcadia Island. Ang ilan ay nahulog pa nga sa dagat, na nagdulot ng kalituhan sa paligid ng mga sasakyang panghimpapawid at mga barkong pandigma. Ang mga sundalo sa mga sasakyang panghimpapawid at ang mga barkong pandigma ay natakot nang makita ang mga kulog na patuloy na bumabagsak sa nakapalibot sa tubig. Dahil sa kanilang paningin sa sandaling ito, kumikislap ang langit sa kakaibang kidlat at ulap na walang nakikitang tao. Magsumbong ka sa kapitan. Ang barko ng kaaway ay nakita sa kaliwa. Lumaban ka. Saktan sila ng husto. Kung maglakas loob silang pumasok sa ating tubig, hayaan silang dumating ng walang pagkakataong makabalik. Boom! Bang! Dagatat, sa isang iglap, ilang domestic warship ang nagpaputok ng mga kanyan. Ilang machine gun din ang bumaril ng makakapal na bala na bumubuo ng mga linya ng nagninangas na depensa. Ang langit ay puno ng mga shell at missiles. Nagsimula na rin ang digmaan sa dagat. Mahigit 100 barko ng kaaway ang sumabog at lumubog sa mabilis na pagpapaputok ng mesensi ng artillery ng bansa. 100 taon ng kahihiyan ang masusuklian sa isang iglap ngayon. Sunog. Labanan hanggang kamatayan. Ang ating teritoryo ay hindi nalalabag. Ang dalawang lokal na carrier ng sasakyang panghimpapawid ay naglunsad din ng higit sa 100 fighter planes na lumipad sa kalangitan sa napakabilis na bilis. Nakibahagi sila sa isang matinding labanan sa mga sasakyang panghimpapawid ng kalaban. Sumiklab ang mga labanan. Ang mga missile ay nagpaputok sa lahat ng direksyon.
Ang buong lugar ng dagat ay isang larawan ng modernong digmaan. Umusok sa kung saan-saan. Kabanata 2268. Bumalik sa Ancestral Hall ng Clarks, isang mahinang lamig ang lumitaw sa mga mata ng Grand Elder habang nakatingin siya kay Christian, na may kapangyarihan ng kidlat sa buong kanya. Sabi niya, incorrigible. Ngumisi si Christian. Namumula na ang kanyang mga mata at nanginginig na sa kidlat. Sabi niya, Grand Elder, dapat nasa akin itong Black Dragon Heart. Dahil gusto mo akong pigilan, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Pagkasabi noon, nag-transform si Christian sa isang kulog at sumugod. Ang 5 daliri ng kanyang kanang kamay ay nakasara at nabuo ang isang kutsilyo na may dalang manic energy pressure. Pagpuntirya sa dibdib ng dakilang matanda, siya ay humampas. Kaluskos. Sa sandaling iyon, isang bahid ng puting liwanag ang sumilay sa mga mata ng dakilang elder. Tumagilid nang makita abo ang katawan niya at naiwasan ang pag-atake ni Christian sa takdang oras. Nangyari ito sa isang kisap mata. Naputol ang pag-atake ni Christian at naging thunderbolt na naman siya. Nang dumaan siya sa tagiliran ng Grand Elder, itinaas ng Grand Elder ang kanyang paa at sinipa si Christian sa tiyan gamit ang kanyang tuhod. Boom! Agad na lumipad si Christian ng 12 metro at bumagsak ang kanilang pader sa prosesong iyon. Mabilis. Masyadong mabilis. Mas mabilis pa ang galaw ng Grand Elder kaysa kay Christian, na naging thunderbolt. Boom! Si Christian ay nagmamadaling bumangon mula sa mga guho, ang kanyang katawan ay natatakpan ng kidlat. Galit niyang tinitigan ang kalmadong Grand Elder at umungal, bakit? Bakit mo ako pinipilit na gawin ito? Ngumiti ang Grand Elder at sinabing, walang pumipilit sa iyo. Ikaw na naman ang nahuhumaling. Bakit hindi mo nalang hayaan? Imposible. Si Christian ay umungal at sumugod muli, na nakipag-ugnayan sa Grand Elder sa isang matinding labanan. Ang bawat suntok at sipa niya ay madaling hinarang ng Grand Elder. Snap! Sa isang iglap, hinawakan ng Grand Elder ang mga braso ni Christian na puno ng kidlat. Sabi niya na may panginginig sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ka karapat-dapat. Boom! Hinawakan ng Grand Elder ang mga braso ni Christian at hinampis siya sa lupa. Basag! Ang katawan ni Christian na puno ng lakas ng kidlat ay nabasag sa lupa ng isang putok, na nag-iwan ng malaking malalim na hukay. Ang lahat ng mga durog na bato ay tumalon sa hangin sa pamamagitan ng pagsabog bago gumuho sa alikabok. Nabasag ang lupa dahil sa malaking malalim na hukay na 100 metro ang lapad. Nakahiga si Christian sa malalim na hukay, natatakpan pa rin ng asul na kidlat bago unti-unting nawala ang kapangyarihan ng kidlat makalipas ang ilang sandali. Ang dakilang elder ay tumayo sa isang tabi, tumingin sa baba kay Christian, at nagtanong, gusto mo bang ipagpatuloy ang laban? Tumangala si Christian sa langit. Ang normal niyang mga mata ay mabilis na napalitan ng kakaibang asul na mga mata na puno ng kidlat. Boom! Agad, sa kalangitan, isang malaking sinag ng kidlat ang tumama kay Christian na parang isang catalysta. Agad na tumalo ng Grand Elder ng daan-daang metro ang layo, ang kanyang mga mata ay mataimtim habang nakatitig sa gitna ng malaking bagyo. Doon, dahan-daang tumayo mula sa lupa ang isang figure na nakayuko ang ulo. Lumilipad ang makapal niyang buhok. Ang radius ng daan-daang metro sa paligid niya ay puno ng rumaragasang bagyong iyon. Mabilis na tumaas ang energy pressure ng figure sa gitna ng thunderstorm, diretsyong sinira ang mga tanikala ng kalahating hakbang at umabot sa pseudo-realm ng kabilang baybayin. Nanigas ang mga mata ng Grand Elder habang nagliliyab ang kanyang damit dahil sa nagngangalit na lakas ng kidlat. Walang magawa siyang bumaantong hininga at sinabing, nawawala na ito sa kontrol. Kabanata 2269. Para sa Grand Elder, si Christian ay parang mata ng kidlat na bagyo sa sandaling ito. Ang lakas ng kidlat sa buong kanya ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Pseudo-realm ng kabilang baybayin. Sa kanyang galit, talagang nalampasan ni Christian ang kalahating hakbang at naabot ang pseudo-realm ng kabilang baybayin. Hindi ka panipaniwala. Sa kalangitan, sabay na naramdaman ni na Roger at Juno ang mga pagbabago bago ng cataclysmic na enerhiya mula sa Arcadia Island sa ibaba. Pseudo-realm ng kabilang baybayin. Naningkit ang mga mata ni Juno, at puno ng gulat ang mukha. Sa hindi pagkakataon, maabot ni Christian ang kaharian na ito. Kasunod nito, sinabi niya at sinabing, Roger, ang pangunahing at sangay na pamilyang Clark ay ganap na magkasalungat sa isa't isa ngayon. Pilit mong itinaas ang kaharian ngayon at bumalik sa iyong rurok, na iyong tiyak na kamatayan para sa iyo. Kapag namatay ka, si Christian na lang ang magkokontrol sa pamilya Clark. Sa sandaling iyon, mahaharap sa massacre ang pangunahing miyembro ng pamilya. Bakit hindi mo ako tulungan ngayon at tutulong akong protektahan ang iyong pangunahing pamilya Clark? Biro at tawa ni Juno habang palakas ng palakas ang energy pressure na nagmumula sa kanya.
Napatingin si Roger sa ibaba sa nakasisilaw na punto ng liwanag na natatakpan ng hindi mabilang na mga Thunderbolt sa Arcadia Island. Masyadong makapangyarihan. Sa huli, nabigo si Christian na pigilan ang pagsalakay ng mga alituntunin ng kosmiko mula sa likod ng pinto at nagpakita ng mga palatandaan ng pagngangalit. Ito ay kapareho ng konsepto ng espada ng paghahari na pag-aari ng mga hari ng mga disipulo. Sa sandaling ito ay nagngangalit, ito ay pasiglahin ang potensyal ng katawan at ilalabas ang sukdulang lakas kasabay ng isang massacre. Maliban kung ang isang mas malakas na puwersa ay maaaring sugpuin ito, ang pagod at kamatayan ay naghihintay. Siyempre, posible rin ang isang tao ay maaaring piliting patatagin ang pag-iisip, patatagin ang kamalayan, at bumalik sa normal na estado sa pamamagitan ng pagsisikap ng isa. Gayunpaman, ang mga ganitong kaso ay bihira at ganap na nakasalalay sa isip at potensyal ng individual. Habang nadidistract si Roger ay tinadyakan naman siya ni Juno. Sa kalangitan, isang malaking paa ang bumagsak sa mga ulap at tumapak sa tuktok ng ulo ni Roger, sinusubukang durugin siya ng isang paa. Ang pagiging distracted sa oras na ito ang magiging dahilan ng iyong miserableng pagkatalo. Galit na sigaw ni Juno. Tumaas ang kilay ni Roger, at kasing lamig ng talam ang mga mata. Itinaas niya ang kanang kamao at sinuntok ang higanteng paa na akmang aapakan sa kanya. Dumagundong. Ang suntok na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng mga sukat sa kosmiko at pinarami ng ilang beses. Tulad ng isang higanteng espada na pumailan lang sa langit, tumagos ito sa talampakan ng napakalaking paa na iyon at nabasag ang paa. Isang energy storm ang sumabog sa sandaling nagbanggaan ang kamao at talampakan. Isang bilog ng alon ng enerhiya ang mabilis na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Boom! Ang tunog ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa isang sonic boom. Nabasag ang kapaligiran ng bagyong ito ng enerhiya. Sa pagtingin sa ibaba mula sa mga satellite sa kalawakan, isang malaking butas ang biglang lumitaw sa makapal na puting ulap sa itaas ng dagat sa malaking asul na planetang ito. Sa malaking butas na iyon bilang sentro, mabilis na kumalat ang isang pabilog na alon ng enerhiya sa lahat ng direksyon. Agad na nawala ang dagat at ang mga ulap. Tanghali na rin nakatanggap ng isa pang signal ang mga satellite. Kabanata 2270. Bumalik sa normal ang lahat ng instrumento at kagamitan sa loob ng Nonagon at Imperial Palace. Malinaw na ipinakita ang lahat ng satellite surveillance ang Arcadia Island at ang sitwasyon ng labanan sa itaas nito. Nakikita rin nila ang 12-dosenang mga barkong pandigma na nakikibahagi sa isang matinding labanan sa dagat. Boom! Lahat ng uri ng pagsabog ay umalangaw-ngaw sa dagat. Kasabay nito, ang lahat ng mga lugar sa baybayin ay nasa mataas na alerto. Nagtipon ng mga mabigat na armadong pangkat ng labanan at naka-standby sa baybayin. Ang iba pang dalawang Supremo at dating Supremo na muling nagpalamuti sa kanilang baluti ay nagbabantay sa baybayin sa lahat ng direksyon, mahigpit na namumuno sa labanan sa dagat. Kasabay nito, kumilos ang iba't ibang bansa at nagtipon ng mga tropa malapit sa mga hangganan ng bansa. Ang mga domestic battle group na nagbabantay ay nasa mataas na alerto sa sandaling ito, nilagyan ng mga bala ang lahat ng mga armas. Sa unang tanda ng anumang kilusan, sumiklab ang digmaan. Ang 6 na Supremo ay nagbabantay sa baybayin sa sandaling ito, pinagmamasdan ng enerhiyang bagyo sa dagat. Iba't ibang instrumento at satellite display ang makikita sa tabi nila. Nag-uulat sa taas-taasan. Ang mga barkong pandigma mula sa bansa M ay nakita sa dagat. Isang lalaking naka-uniforming pang-combat ang nag-ulat sa sandaling ito. Sa unang tingin, hindi mababa ang kanyang posisyon. Tulad ng inaasahan, naiinip na ang bansa M. Ipasa ang aking battle order. Pakilyusin ang carrier ng sasakyang panghimpapawid at lumaban. Ang mga mata ng isa sa mga Supremo na may kulay abo na buhok ay pumutok sa pagiging mahigpit habang ang kanyang katawan ay lumulubog sa aura at sigla na dapat taglayin ng isang Supremo. Nag-uulat sa taas-taasan. Napansin ang kakaibang nangyayari sa timog kanlurang tubig ng mga kalapit na bansa. 12-dosenang mga barkong pandigma ang pinakilos na may mga palatandaan ng mga barkong pandigma mula sa bansa Y. How dare this bunch of guys harbor intentions on my country's waters at this time? Ipadala ang aking battle order. Ang sino mang maglakas loob na tumawid ng 1 pulgada ng aking tubig ay papatayin. Isa pang masungit na Supremo ang nagwagayway ng kanyang kamay at umungol. Kaagad, ang lahat ng lokal na barkong pandigma sa timog kanlurang karagatan ay naghanda ng lahat ng sandata at bala. Kaluskos ang mga watawat ng labanan. Kung saan man magpunta ang mga barkong pandigma, ganap na ipinakita ang lakas ng bansa. Ang mga barkong pandigma na ito ay binago mula sa mga bangkang pangisda. Nang makita ang 6 o 7 maninira at frigate ng bansa, ang iba ay agad na umatras. Umalis. Bilisan mo. Damn it, bulag ka ba?
Hindi mo ba nakikita na ito ang pinakabagong maninira? Sa isang lumang barkong pandigma ng karatig bansa, sinigawan ng isang lalaking nakauniporme ng labanan ang mga sundalo sa paligid niya. Sa kanyang larangan ng pangitain, 7 armadong maninira ng pinakabagong uri ang hangganan sa hangganan ng katubigan ng dalawang bansa. Isang oceanic behemoth ang nakaambang sa kanilang mga puso na parang isang bakal na hayop. Sino ang nagsabi na ang bansang ito ay puno ng mga tigre ng papel? Ang biglaang paglitaw ng 7 maninira ay sapat na upang sirain ang kanilang bansa. Sa sentro ng pagsubaybay ng dosenang mga kalapit na barkong pandigma na ito, na binubuo ng 3 destroyer at frigate ng bansa Y, ay nakatayo ang isang dayuhang commander na may puting balbas. May hawak siyang binocular at nakatingin sa mga barkong pandigma ng bansa na unti-unting lumalapit sa harapan nila. Seryoso ang mukha niya. F***sake, di ba sabi mo may naganap na labanan sa Southeast Sea area? Bakit may mga barkong pandigma dito? Ayokong sumama sa gyera. Siguradong sisirain tayo ng isang tulad ng Imperial Preceptor. Puno ng galit ang may puting balbas na commander na nakasuot ng puting combat cap. Nagsusumbong sa commander. Ayon sa battle news na ipinadala ng aircraft carrier ng Country M, sila ay kasalukuyang nakikipaglaban sa Oriente at humihiling ng aming reinforcement. May hawak na note ang isang sundalo at nagulat. F***sake, damn Brooklear. Walang paraan na madamay ako sa gulo na ito. Magpadala ka agad ng mensahe kay Brooklear. Ang aking mga barkong pandigma at sasakyang panghimpapawid ay hindi tatawid sa hangganang ito ng dagat. Sabihin mo sa kanya na siya mismo ang humawak nito. Galit na hinampis ng may puting balbas na commander ang rehas ng barkong pandigma bago siya tumalikod at umalis sa kubyerta. Kabanata 2271. Ang commander na may puting balbas ay umalis sa deck, bumalik sa command room, at nakatanggap ng tawag mula sa pinakamataas na commander ng bansa M. Georgina, umalis ka kaagad sa tubig ng Oriente. Ngayon na, isang dagandong ang nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Ang commander ng barkong pandigma, si Georgina, ay medyo naguguluhan pa rin sa sandaling iyon. Itinaas niya ang baluktot na ilong at nagtanong, Border Chief, bakit ganoon? Oriente lang. Ang aking mga barkong pandigma ay nakaparada sa tubig ng karatig bansa. Maglalakas loob ba silang kumilos sa akin? Ang tanga mo, tingnan mo muli ang iyong mga barkong pandigma. Anong tubig ka ngayon? Umalis ka kaagad. Sa kabilang dulo ng telepono, umungal ang pinuno ng hangganan. Mabilis na sinulyapan ni Georgina ang display. Ang isang tatsulok na pulang tuldok ay nagpapakita na ito ay tumawid sa tubig ng isang kalapit na bansa at opisyal na pumasok sa tubig ng Oriente. F***sake, anong nangyayari, mga tanga? Sinabi ko sa iyo na manatili sa tubig ng kalapit na bansa. Bakit tumawid ka ng hangganan ng walang pahintulot? Umungol si Georgina at hinimok ang mga sundalo. Bumalik ka kaagad at umatras. Sabay-sabay. Gayunpaman, huli na ang lahat. Sa instrumento ng barkong pandigma, ipinakita sa display ang isang kumikislap na pulang tuldok na paparating sa kanila sa napakabilis na bilis. Natigilan ang lahat ng mga sundalo sa barkong pandigma. Ang gayong abnormal na bilis ay talagang hindi isang bagay na maaaring makamit ng isang barkong pandigma. Kaagad pagkatapos, lahat ay tumingin sa ibabaw ng dagat sa pamamagitan ng porthole. Doon, nahati ang asul na alon. Sa ibabaw ng dagat, isang figure na nasa likod ang kanyang mga kamay ay naglalakad sa dagat. Sa isang iglap, ang figurang iyon na may imperial na presyo ay tumayo sa harap ng 3 barkong pandigma. Tiningnang mabuti ni Georgina, ang taong nakatayo sa dagat at nanginginig ang buong katawan habang umuungal, bilis. Retreat! Retreat! Imperial Preceptor. Siya ay isang taong kayang lumaban sa 10,000 kalaban mag-isa. Naglakad siya sa dagat at tiningnan ang 3 barkong pandigma sa harapan niya ng malungkot na mga mata. Bumantong hininga siya at sinabing, ang ating bansa ay hindi kasing mahina ng 100 taon na ang nakararaan. Ilang dekada na ang nakalipas, nakipagkasundo ako sa iyo. Ngayon, tumawid ka sa mga hangganan ng aking tubig na bumubuo ng isang paglabag sa kasunduan. Kung ganoon, lahat ay mananatili rito. Pagkatapos magsalita ng Imperial Preceptor, itinaas niya ang kanyang kamay at nagtaas ng pataas. Dumagundong. Splash! Sa isang iglap, ang 3 barkong pandigma ay naalis sa dagat sa pamamagitan ng isang espesyal na pagsusuri sa kosmiko. Ang tubig dagat ay umaagos mula sa mga drainage port ng mga barkong pandigma. Daan-daang sundalo mula sa bansa Y ang hindi makatayo dahil sa malupit na tamba at paggulong. Sa sumunod na segundo, kinuyam ng Imperial Preceptor ang kanyang mga kamay. Boom! Ang 3 barkong pandigma ay pinigil sa isang deformed na hugis ng isang espesyal na special force. Sumabog ang lahat ng bala sa mga barkong pandigma.
Parang fireworks. Sa isang engkwentro pa lang, ang tatlong barkong pandigma na ito ay naging 3 piraso ng flattened scrap iron. Pagkatapos, inihagis sila ng Imperial Preceptor sa pamamagitan ng kamay sa 10,000 milya. Dumating sila sa daungan ng Bansaway. Boom! Sa sandaling ito, libu-libong sundalo ang nagtipon sa daungan sa Bansaway. Sila ay ganap na armado at naka-standby. Sa oras na iyon, 3 patag na barkong pandigma ang nabasag sa daungan at nag-alon sa mga alon ng dagat na 12-dosenang metro ang taas. Ilang commander at hari ng mga alagad ng Bansaway na naiwan sa likuran ay mukhang seryoso at galit na makita ang eksenang ito. Gayunpaman, bago sila magsalita ng anuman, isang boses ang nagmula sa langit. Sa pangalan ng Imperial Preceptor, formal kong binabalaan ang Bansaway na ang mga lalabag sa aking mga hangganan ay papatayin ng walang awa. Ito ay pinal na walang puwang para sa negosasyon. Nang marinig iyon, ang mga mukha ng mga commander at mga hari ng mga alagad ng Bansaway ay naging napakapangit. Sa tirahan ng pinuno ng hangganan sa 10 Downing Street, nasa edad na 40 o 50 taong gulang na lalaki ang nakasuot ng itim na suit at nakatayo sa harap ng isang malaking French window. Pinagmasdan niya ang tanawin sa labas. Mataimtim niyang sinabi, "Pass my order." Sabihin sa mga alagad na sumuko at bumalik kaagad. Itigil ang pagsubok sa tubig. Ang Imperial Preceptor ay gumawa ng aksyon. Oras na para tapusin ang kabiguan na ito. Oo, Border Chief. Kabanata 2272. Bumalik sa pamilya Clark sa Arcadia Island. Ang 8 dayuhang hari ng mga alagad ay nakikipaglaban sa 7 lokal na hari. Parang nabasag ang langit. Ang 4 na hari ng mga alagad mula sa Bansaway ay nakatanggap ng utos mula sa pinuno ng hangganan at agad na umalis sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, isang figure na may fluttering makapal na buhok surged na may manic black lightning. Sa kalangitan, ang purong itim na espada ng paghahari ay nasa bingit ng pagkawatak-watek. Namumula ang mga mata ni Fulton sa sandaling ito, at ang kanyang katawan ay lumundag ng kakaibang itim na enerhiya tila kayang sirain ang universo. Dahil sinalakay mo ang aking teritoryo, bakit tumakas ngayon? Malamig na sabi ni Fulton, bawat salita ay parang parusa ng langit. Nag-trigger ito ng purong itim na espada ng paghahari sa kalangitan. Sa sandaling iyon, nahulog sa lupa ang mga sirang fragment mula sa purong itim na espada ng pagiging hari. Para silang mga bumabagsak na meteorite habang lumilikha sila ng ilang malalalim na hukay. Tinitigan ng 4 na hari ng Bansaway si Fulton, na nakatayo sa daan ng kanilang pag-alis, na may matinding galit sa kanilang mga mata. Sa kanila, may isang blonde na hari ng mga alagad mula sa ika-7 sona ng Bansaway. Siya ay may mapagmataas na mukha at baluktot ang ilong. Sabi niya na may malamig na ngiti, Fulton Hash, umalis ka na. Kami ay darating at aalis ayon sa gusto namin. Kung ipipilit mo kaming pigilan, wala kaming pakialam na patayin ang isa sa mga hari ng mga alagad mula sa ika-7 sona ng iyong bansa ngayon. Mukhang nasa 30s ang blonde na lalaki. Kamakailan lamang ay nakapasok siya sa kaharian ng hari ng mga alagad ng ika-7 sona nang buksan ni Christian ang pinto sa ika-7 rehiyon. Damn it! Magwala ka. Battle God Hash, napaka-unstable ng estado mo ngayon. Kung patuloy kang lalaban, maglalaway ka. Gusto mo bang kalagkarin kami kasama mo? Sumigaw sa galit ang ilang mga hari ng mga alagad ng Bansaway. Gayunpaman, isang malamig na ungol ang narinig. Ang mga mata ni Fulton ay puno ng galit at nakakatakot na panggigipit. Sinulyapan niya ang 4 na hari at sinabi, maaari mong subukan. Sa sinabi nito, ang 4 na hari ng mga disipulo ay naniningil kay Fulton. Patayin siya. Biglang, 5 figure ang bumaba mula sa langit at nakiisa sa laban. Ang enerhiyang bagyo na kumalat ay sapat na upang sirain ang isang lungsod at maging isang bansa. Si Fulton ay lubhang magiting sa sandaling ito. Ang kanyang aura at kaharian ay napanatili sa tuktok ng hari ng mga disipulo sa ika-7 sona. Tumama sa dibdib ng isang hari ng mga alagad ang kanyang nakakabasag lupa na suntok, na nagpalipad sa kanya ng daan-daang metro ang layo. Ang hari ng mga disipulo ay gumuhit ng isang arko sa gitna ng hangin ngunit ang kanyang mga figure ay mabilis na lumaki at naging isang taong bato na 100 metro ang taas. Hinawakan niya ang isang matayog na gusali sa lupa, hinawakan ito sa kanyang kamay, at inihampas ito kay Fulton na parang isang club. Sa sandaling iyon, ang mataas na gusaling hawak ng higanti sa kanyang kamay ay bumangga kay Fulton sa rumaragasang momentum. Kung ikukumpara sa 100 metrong taas na gusali, ang Fulton ay isang maliit na itim na tuldok lamang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, itinaas ni Fulton ang kanyang kaliwang braso at iniunat sa kanyang tagiliran. Ibinuka niya ang kanyang 5 daliri at isang hanging ripple sa kanyang palad ay sumabog ng malakas. Parang airwave.
Sa isang iglap, ang matayog na gusali na inindayog ng higanteng bato ay tumalbog sa air barrier at nabasag sa alikabok. Kabanata 2273. Isang galit na dagandong. Sumuntok ang higanti. Ang energy storm na nakapaloob sa kanyang suntok ay nagkompress ng hangin sa harap ng kamao at nagbunga ng malakas na sipol. Naningkit ang mga mata ni Fulton sa layunin ng labanan habang ang kanyang mga figure ay kumikislap sa hangin. Iniwasan niya ang suntok ng higanteng bato. Sa sumunod na segundo, tumayo si Fulton sa harap ng higanteng bato. Sa sandaling ito, ang figure ni Fulton ay kasing laki ng ilong ng higanteng bato. Kaagad pagkatapos, itinaas ni Fulton ang kanyang kanang kamao. Bagamat maliit ang kanyang kamao, ang nakapangangilabot na enerhiyang nakapaloob dito ay hindi maaaring basta-basta o maliitin ng sinuman. Ito ay isang suntok na maaaring pumatay. Ang lakas ng suntok ni Fulton ay parang parusa ng langit. Sa isang iglap, nabuo mula sa kanyang kamao ang isang makapal at nakasiksik na itim na enerhiyang bagyo. Dumagundong. Ang itim na suntok na tila may dalang buntot ng kometa ay tumama sa higanteng bato sa pagitan mismo ng mga kilay. Basag. Ang kamao ay bumangga sa mga kilay ng higanteng bato at nagbunga ng isang makabagbag damdaming dagandong. Nagsimulang pumutok ang mga kilay ng higanti, at sumunod ang iba sa mukha niya. Bang! Nabasag ang noo ng higanti na para bang pinasabog ng kanya. Isang galit na dagandong ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Ang higanteng bato, na ang ulo ay nabasag ng isang suntok, ay napaatras. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang gumuho at magkawatak-watek. Boom! Ang katawan ng higanteng bato na may taas na daan-daang metro ay nagsimulang gumuho, na bumubuo ng isang talon ng dilaw na buhangin at lumikha ng isang kahanga-hangang tanawin. Sa lupa, isang figurang natatakpan ng mga sugat ang nasa dilaw na buhangin na dumudura ng dugo. Sa itaas ng hangin, malamig na tumingin si Fulton sa hari ng mga disipulo sa lupa na may mahinang paghamak. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa iba pang 3 araw ng mga disipulo habang malamig niyang sinabi, kung gusto mong umalis, maaari mong iwanan ang pinagmulan ng iyong paghahari. F*** ka. Fulton pangarap ng hanggal ang sinasabi mo. Nililigawan mo si kamatayan. Battle god ka lang ng Orienta. Sapat na kaming 3 para patayin ka. Pinagalitan siya ng 2 araw ng mga alagad ng bansaway sa sandaling ito. Ang blonde hooked-nosed na hari ng mga disipulo mula sa 7th zone ay ngumisi at humakbang pasulong, na nagsasabing, kanina, wala tayong maayos na laban. Ngayon, ako mismo ang lalaban sayo. Gusto kong makita kung ang hindi magagapi na alamat ng hari ng mga alagad sa ika-7 zona ng Oriente ay isang huwad na katha. Sa sinabi nito, nawala sa lugar ang blonde na hari ng mga disipulo, nag-iwan ng isang after image. Sa sumunod na segundo, nakatayo na siya sa harap ni Fulton, nakataas ang braso at bumagsak sa lupa. Whoosh! Sa isang iglap, sa lupa kung saan nakatutok ang kanyang palad, lahat ng bagay na metal ay tumaas sa hangin. Kahit na ang mga bakal na bar ay nakalagak sa lupa at ang mga pipeline ng transportasyon sa ilalim ng lupa, hanggat sila ay metal, lahat ay bumangon mula sa lupa at bumaligtad ang kalsada. Mabilis silang lumipad sa mga kamay ng blonde na lalaki. Sa prosesong ito, ang mga bagay na metal ay mabilis na natipon na para bang sila ay pinagsama-sama. Nakagawa sila ng isang malaking sibat sa loob lamang ng ilang sandali. Pagkatapos, iwinagayway ng blonde ang kanyang kamay at gumawa ng isang throwing gesture. Ang malaking metal na sibat na nakabitin sa himpapawid at 12-dosenang metro ang haba ay sumambulat na may pulang-pula. Inilunsad ito sa Fulton na may napakalakas na kapangyarihan. Ang makapangyarihang enerhiya na dala ng malaking metal na sibat ay katumbas ng isang intercontinental missile. Ang mas nakakatakot ay kapag ang ulo ng sibat ay tumusok sa hangin, nagdulot ito ng nakakapasong temperatura na sumunog sa kalawakan ng kalawakan. Whoosh! Kabanata 2274. Nagkaroon ng tunog ng air braking nang ang malaking metal na sibat ay tumusok kay Fulton. Naningkit ang mga mata ni Fulton. Inilahad niya ang kanyang mga kamay at pinagdikit ang mga palad sa harap ng kanyang dibdib. Gamit ang 2 palad, hinawakan niya ang ulo ng malaking metal na sibat. Ang nakakabulag na ningning at nakakapasong temperatura ay sapat na upang matuno ang lahat. Ang makapangyarihang kapangyarihan na nakapaloob sa malaking metal na sibat ay nagtulak kay Fulton palabas sa gitna ng hangin sa daan-daang metro. Whoosh! Sa susunod na segundo, si Fulton at ang metal na sibat ay bumagsak sa isang tuktok ng bundok sa Arcadia Island at sumabog dito, na nag-iwan ng malaking lamat. Usok at alikabok ang kumulo sa lahat ng dako. Ang blonde na hari ng mga disipulo ay lumipad sa hangin na may paghamak sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa nawasak na bundok ilang daang metro ang layo at nakangiting sinabi, "Emph." Tila ang lakas ng hari ng mga alagad sa ika-7 zona ng Oriente ay walang iba pa. Tara na!
Ang blonde na hari ng mga disipulo ay nagwagayway ng kanyang kamay at tumalikod para umalis. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang malamig na kinang ang lumitaw mula sa patag na tuktok ng bundok. Isang malaking metal na sibat ang bumaril, dala ang lakas ng kidlat at nagdulot ng mga ilusyon sa kalangitan. Boom! Ang bilis ng sibat na iyon ay nalampasan ang kaharian ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Sa isang kisap mata, ang sibat ay tumago sa isang hari ng mga alagad na nahuhuli. Bago pa man makapag-react ang hari ng mga disipulo mula kay counter, nakita niya na ang kanyang dibdib ay tinusok ng malamig na liwanag. Sa sumunod na sandali, sumabog ang kanyang katawan at naging abo. Gayunpaman, hindi nabawasan ang kapangyarihan ng sibat at dumiretso sa ibang hari ng mga disipulo mula sa ika-6 na sona. Para bang nahaharap sa isang malaking kalaban, inipon ng hari ng mga disipulo ng ika-6 na sona ang lahat ng kanyang lakas. Ginamit niya ang kanyang kontrol sa mga alituntunin ng kosmiko upang itaas ang kanyang kamay at walisin ang kanilang mga alon upang bumuo ng isang 7 layer na kalasag ng alon sa kanyang harapan. Gayunpaman, bang, bang! Ang kumikinang na sibat ay tumusok sa kalasag na nabuo ng 7 patong ng mga alon na hindi magaganap at hindi mapigil ang puwersa. Puff! Sa isang iglap, ang sibat ay tumago sa hari ng mga disipulo ng ika-6 na sona. Pagkatapos na may hindi nababawasan na kapangyarihan, ang sibat ay dumiretso sa huling blonde na hari ng mga disipulo ng ika-7 sona. Nililigawan mo si kamatayan. Ang blonde na hari ng mga alagad ay umungal. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang sibat. Habang papalapit ang sibat sa blonde na hari ng mga disipulo, tila tumama ito sa isang napakatigas na kalasag. Ang buong sibat ay nabasag at nagkawatak-watek. Sa sumunod na sandali, napuno ng galit ang mga mata ng blonde na hari ng mga disipulo. Sa isang pag-swipe ng kanyang mga kamay, ang lahat ng metal sa paligid ay mabilis na lumutang sa hangin. Sa likuran niya, hindi mabilang na mga sibat at mahabang espada ang nabuo. Ang mga sibat at mahabang espada ay kumikinang na may kakaibang kinang ng metal. Sa pangalan ng Knight of Lancelot, binibigyan kita ng pagkasira. Sa sinabi nito, itinaas ng blonde na hari ng mga disipulo ang kanyang kanang kamay at itinuro ang isang figurang nakatayo sa tuktok ng patag na bundok. Swoosh! Isang ulan ng mga espada at sibat ang bumaril patungo sa tuktok ng bundok na iyon. Ang napakalaking kapangyarihan at nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay maaaring tumago sa buong Arcadia Island. Ang ibabaw ng dagat ay sumasalamin din sa apocalyptic na eksenang ito. Kabanata 2275. Ang langit ay puno ng mga metal na sibat at mahabang espada. Para bang ang mga kanyan ay nagpapasabog ng sapat na bala upang sirain ang isang buong lungsod. Sa isang iglap, ang tuktok ng bundok ay binomba ng mga kosmikong sandata. Dumagundong. Sa abot ng mata, may mga guho at sirang pader. Ang hangin ay napuno ng makapal na usok at ang mga bato ay lumilipad kung saan-saan. Ang ganitong mesensi ng pambobomba ay sapat na upang sirain ang isang lungsod o kahit isang bansa. Ito ay tulad ng isang walang pinipiling pag-ataking nuclear. Sa isang iglap, ang lupain ay puno ng nakakatakot na enerhiya na nagngangalit at kumalat. Ang buong taluktok ng bundok ay tila nabutas at pinatag. Ang blonde na hari ng mga disipulo ay nanunuya ng masama habang nakatingin sa tuktok ng bundok na daan-daang metro ang layo na binomba sa lupa at malamig na sinabi, para sa oriente na hari ng mga disipulo. Ang ignorante na tanga. Nang matapos siyang magsalita ay biglang natigil ang pagngisi sa gilid ng kanyang bibig. Iyon ay dahil, sa kanyang paningin, isang figure na puno ng kakaibang itim na apoy na nagngangalit sa buong katawan niya ay lumabas mula sa mga guho sa gitna ng bagyo na binubuo ng usok at apoy. Sa sandaling iyon, ang mga itim na apoy na may taas na ilang metro ay lumundag mula sa kanyang katawan. Hindi, upang tumpak, iyon ay enerhiya ng black matter na bumubuo ng flame armor sa ibabaw ng katawan ni Falcon. Thud! Isang hakbang pasulong si Falcon. Natapakan niya ng husto ang isang nabasag na malaking bato na tumitimbang ng 1,000 libra, at nawasak ito sa alikabok ng nagngangalit na enerhiya ng itim na bagay sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang apoy ng enerhiya ng black matter sa likod ni Falcon ay bumuo ng isang itim na mabangis na Chimera. Ang Chimera ay nagpakawala ng nakakatakot na dagandong. Ang dagandong na ito lamang ay sapat na para yumanig ang mundo. Pagkatapos, kasama si Falcon bilang sentro, ang mga sound wave ay kumakalat ng daan-daang milya sa paligid. Swish! Noon lang, lumipat si Falcon. Napapadyak siya sa lupa. Dala ang pinakamataas na kapangyarihan ng una sa isang Chimera, pumailan lang siya sa langit. Sa sandaling iyon, nakita ng blonde na hari ng mga disipulo ang isang napakabilis na itim na figure na nagngangalit sa isang nakakatakot na enerhiyang bagyo na dumiretso sa kanya. Bang!
Bago siya magkaroon ng oras upang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng katangian, ang napakalaking kamao ng galit na iyon ay bumagsak sa kanyang panga. Whoosh! Tulad ng isang bulalakaw, ang blonde na hari ng mga alagad ay lumipad sa kalangitan, tumagos sa mga ulap, at pumailan lang sa kapaligiran. Buzz! Sa isang iglap, isang malaking metallic magic circle ang lumitaw sa kalangitan sa ilalim ng mga ulap. Ito ay isang metallic magic circle na kasing laki ng soccer field. Ito ay makapal na natatakpan ng mga hindi kilalang rune at pattern. Nakaukit dito ang iba't ibang kabalyero at armas. Kaagad pagkatapos, dahan-daang lumabas mula sa magic circle na ito ang 10 dayuhang nakasuot ng armor na nakasakay sa mga kabayong pandigma. Libo-libong kabalyero ang sumunod sa kanilang likuran. Para itong mga Diyos sa langit na bumababa sa lupa. Puno sila ng galit na galit. Ang ganitong tanawin ay mas nakakatakot kaysa sa katapusan ng mundo. Ang mga kabalyero sa kanilang metal-ikong baluti ay nagmarcha mula sa langit. Klang! Sa isang iglap, itinutok ng libu-libong kabalyero ang kanilang mga mahabang espada kay Fulton sa ibaba. Pagkatapos, sa ilalim ng pamumuno ng 10 kabalyero sa unahan, libu-libong kabalyero ang lumusab ng may manic pressure at mapangwasak na kapangyarihang labanan. Ang presensya ng mga warrior knight na ito ay tila ang tanging natitira sa mundo. Ang gayong nakakatakot na tanawin ay isang sandata lamang ng pagkubkob. Ang mga kabalyero ay naninangil. Sa langit, ang blonde na hari ng mga disipulo ay may matigas na tingin sa kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Fulton, na nalulunod sa dagat ng umaataking mga kabalyero. Ito ang pinakamalakas niyang atake. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.